Welcome sa munting YouTube channel natin guys. Please support my videos. Like, comment and subscribe lang po mga idolo. Maraming salamat po. Story Present, Myriad World Inventory Box. Kabanata 2081. Gayunpaman, ang tunay na lakas ng Devil World ay mas mahina pa rin kaysa noong nakaraang 3 taon. Gayunpaman, naramdaman ni Adelo na kung ang pangunahing larangan ng digmaan ay nasa Devil World at hindi lilito si Huang Feng, maaari pa rin niyang pangunahan ang mga tao ng Devil World na lumaban sa mga tao ng Human World of Cultivation. Gayunpaman, imposible para sa mga bagay na palaging naaayon sa kagustuhan ng isa. Dumating pa rin si Huang Feng sa pagkakataong ito. Parang isang mabigat na bato ang dumidiin sa puso ni Adelo, dahilan para makaramdam siya ng kaunting hininga. 3 taon na ang nakalilipas, nakita na ni Adelo kung gaano kalakas si Huang Feng sa kanyang sariling mga mata. Sa oras na iyon, si Arvad, na napakalakas na siya ay nasa kalahating immortal na kaharian, ay hindi katapat ni Huang Feng at pinatay ni Huang Feng. Ngayon, ang lakas ni Adelo ay hindi kasing lakas ni Arvad, kaya alam niyang tiyak na hindi siya katapat ni Huang Feng. Sa kabutihang palad, ito ang Devil World, ang kanilang pangunahing larangan ng digmaan. Maaaring mapabuti ang sitwasyon. Oo, ang pinuno ng Human World of Cultivation sa pagkakataong ito ay si Huang Feng. Ang elder ng Purple Flame Sect sa tabi niya ay nagsabi, bukod dito, sa pagkakataong ito, ang Huaxia Sword Sect ni Huang Feng ay dumating na. Maging ang mga mabangis na hayop na iyon ay sumama sa kanila. Malinaw na sinusubukan nilang sakupin ang ating Devil World sa isang iglap. Nalaman na ng mga tao ng Devil World ang tungkol sa pagtatatag ni Huang Feng ng Huaxia Sword Sect mula sa Human World of Cultivation. Alam din nila na ang mga mabangis na hayop sa daang libong bundok ay nasakop na ni Huang Feng at ng iba pa. Sa pagkakataong ito, dumating si Huang Feng upang salakayin ang Devil World. Malinaw, gusto niyang tapusin ang mga bagay minsan at para sa lahat. Sa makatuwid, hindi lamang niya dinala ang lahat ng mga disipulo ng Huaxia Sword Sect, dinala pa niya ang karamihan sa mga mabangis na hayop sa daang libong bundok. Pagkatapos ng lahat, si Huang Feng ay hindi nagtitiwala sa mga tao ng ibang mga sekta. Ito ay mas komportable na gamitin ang kanyang sariling mga tao. Siyempre, pagkakataon din ito para ipakita ang kanyang lakas. Si Huang Feng ay orihinal na gustong itatag ang prestihiyo ng kanyang sekta. Gusto niyang tiyakin na pagkatapos niyang umalis, walang maglalakas loob na magkaroon ng anumang ideya tungkol sa kanyang Huaxia Sword Sect. Nais niyang gawin ang Huaxia Sword Sect na tunay na numero 1 sekta sa mundo. Napakagulo nito, sabi ni Adelo. Kumusta ang paghahanda para sa Immortal Slaying Array? I'm not very familiar with it yet. If I forced activate it, I can. However, the people who activate it will all die, sabi ng matanda sa gilid. We can't care so much. You and I both know how powerful Huang Feng is. With just the few of us, we are no match for him. We can only think of other ways. This Immortal Slaying Great Formation is one of the few ways we can try, Adelo said. Pero hindi natin alam kung gaano kabisa ang Immortal Slaying Grand Formation. Nakatala lahat sa libro. Hindi natin alam kung kaya nitong makitungo kay Huang Feng, nag-aalangan na sabi ng matanda sa tabi niya. Siyempre, alam ng elder na ito kung gaano kalakas si Huang Feng. Tutal, nakilahok din siya sa dakilang labanan 3 taon na ang nakararaan. Sa makatuwid, malinaw na malinaw sa kanya kung gaano kalakas si Huang Feng. Wala tayong magagawa, ay try lang natin. Kung hindi, may idea ka pa ba? Sabi ni Adelo. Sige. Tumanggo ang matanda. Wala talaga siyang ibang ideya. Ang pangunahing bagay ay talagang napakalakas ni Huang Feng. Ang Immortal Slaying Array ay isang pormasayon na hindi sinasadyang nakuha ng Purple Flame Sect mula sa isang nalalabing aklat sa kuwebang ito kamakailan. Ayon sa natitirang aklat, ang Immortal Slaying Array na ito ay napakalakas. Maaari pa itong pumatay ng mga immortal. Kung hindi, hindi ito matatawag na ganyan. Gayunpaman, ang mga kinakailangan para sa makapangyarihang pormasayon na ito ay medyo mataas. Nakuha ng kanilang Purple Flame Sect ang lakas ng lahat ng Cultivation Sect sa Devil World para halos hindi ito matutunan. Gayunpaman, hindi pa rin sila sapat na bihasa. Sa ilalim ng gayong mga kalagayan,
ang puwersahang pag-activate ng Porma Sion ay mangangailangan silang magbayad ng malaking presyo. Sa makatuwid, ang lahat ng mga lumahok sa pagbuo ay mamamatay. Gayunpaman, sa pagharap sa malaking banta na ginawa ni Huang Feng, walang pakialam si Adelo. Ito ay dahil wala siyang maisip na ibang paraan para pigilan si Huang Feng bukod sa Porma Sion na ito. Ang pangunahing bagay ay ang Huang Feng ay masyadong makapangyarihan. Kahit na ang lahat ng mga eksperto sa Devil Realm ay nagtipon-tipon, maaaring hindi sila katugma ni Huang Feng. Bukod dito, si Huang Feng ay nagdala ng maraming iba pang mga eksperto mula sa mundo ng paglilinang kasama niya. Kaya naman, sa puntong ito ng oras, walang ibang pagpipilian si Adelo. Magbabayad lang siya ng malaking halaga para subukan itong array formation na hindi pa nila nakita. Nagsimulang kumilos ang Purple Flame Sect. Ang buong Devil Realm ay napuno ng nakamamatay na aura. Katulad ng nakaraang panahon, ang mga tao mula sa Devil Realm ay nagtakda ng maraming mga ambas sa harap ng landas ni Huang Feng. Gusto nilang gamitin ang pagkakataong ito para pigilan si Huang Feng at ang iba pa. Gayunpaman, ang karamihan ay nagdusa na minsan. Sa pagkakataong ito, mas naging maingat sila kaysa dati. Kasabay nito, ang pangunawa ni Huang Feng ay napakalakas. Kadalasan, kung may anumang panganib sa paligid, madarama niya ito ng maaga. Kaya, ang mga pananambang na iyon ay hindi lamang banta sa kanya. Iyon ay dahil natuklasan niya ang mga ito ng maaga. Sa makatuwid, ang pananambang sa mga tao mula sa Devil Realm sa pagkakataong ito ay ganap na hindi epektibo. Pagkatapos ng maraming walang bungang pagtatangka at pag-aaksaya ng maraming tao, ang mga tao mula sa Devil Realm sa wakas ay sumuko sa walang kabuluhang aksyon na ito. Nagtipon sila sa Purple Flame Sect at naghanda upang labanan hanggang kamatayan ang mga tao mula sa mundo ng paglilinang sa mundo ng mga tao. Si Huang Feng at ang iba pa ay gumawa ng malaking kaguluhan. Hindi lamang ang mga tao mula sa Devil Realm ang nakakaalam na sila ay naririto, ngunit ang mga tao mula sa Cultivation World sa mundo ng mga tao na nasa Devil Realm sa iba't ibang dahilan ay alam din ang tungkol dito. Kaya naman, nagkusa silang magtipon dito. Sa ganitong paraan, maraming tao na nawala sa Devil Realm ang bumalik sa kanilang mga sekta. Gayunpaman, ang ikinadismaya ni Huang Feng, Meng Yaoyer, at ang iba pa ay hindi pa nagpapakita si Nun Jingwen. Sa mga tao mula sa mundo ng paglilinang na nagbalik, walang anumang palatandaan ng Nun Jingwen. Huwag kang mag-alala, si Nun Jingwen ay napakalakas at may karanasan. Magiging maayos siya. Inaliw ni Huang Feng ang nag-aalalang si Meng Yaoyer. Master, nasaan siya? Paano ako hindi mag-aalala? Napakalaking kaguluhan ang ginawa namin. Dapat malaman ni Master na nandito tayo. Kung maayos siya, dapat siyang magpakita. Nag-aalalang sabi ni Meng Yaoyer. Sa katunayan, kahit na ang mga ordinaryong disipulo ng ibang mga sekta ay alam na ang mga magsasaka ng mortal na mundo ay darating muli. Sa makatuwid, kung walang gagawin si Abbot Jingwen, dapat ay alam na rin niya. Sa oras na ito, dapat ay nagpakita na siya. Gayunpaman, hanggang ngayon, hindi pa rin nagpapakita si Nun Jingwen. Hindi maiwasan ni Meng Yaoyer na mag-alala. Maghintay hanggang matalo natin ang mga magsasaka mula sa Devil Realm. Sa oras na iyon, magpapadala tayo ng mga tao upang hanapin si Nun Jingwen. Sabi ni Huang Feng. Oo, iyon lang ang paraan. Sabi ni Meng Yaoyer. Bagamat nag-aalala si Meng Yaoyer sa kanyang amo, alam din niya na ang pinakamahalagang bagay ngayon ay ang talunin ng mga tao mula sa Devil Realm. Ang iba pang mga bagay ay maaari lamang isantabi sa ngayon. Kabanata 2082. Nasa harapan natin ang Purple Flame Sect. Si Huang Feng ay nakatayo sa kapatagan at tumingin sa bundok sa dikalayuan. Oo, sinabi ni Meng Yaoyer. Alam na namin ang lokasyon ng Purple Flame Sect noon, ngunit hindi kami makakarating dito. Sa pagkakataong ito, nakarating na kami sa wakas. Tuwang-tuwa ang ekspresyon ni Meng Yaoyer. Ang kanyang kasalukuyang kalagayan ay kapareho ng sa maraming magsasaka mula sa ibang mga sekta. Tuwang-tuwa ang lahat. Sa nakaraang paglalakbay upang salakayin ang Devil World, patuloy silang inaatake sa sandaling lumabas sila sa transmission array. Bagamat sinubukan nilang lumaban, nabigo sila sa huli. Hindi nila nagawang lupigin ang Devil World at dumanas ng matinding pagkalugi. Alam nila ang lokasyon ng Purple Flame Sect, ngunit hindi sila makakapunta rito. Ngunit sa pagkakataong ito,
pagkatapos ng pagpapalit ng pinuno, halatang iba ang kanilang pakiramdam. Noong una, inakala ng lahat na ito ay magiging napakahirap na paglalakbay. Sa daan, sila ay tambangan at aatakihin pa rin ng mga tao ng Devil World. Napakahirap pa rin para sa kanila na sumulong. Maraming tao pa nga ang naghanda sa sitwasyon ng muling pagkawala ng mga tao. Pagkatapos ng lahat, ang pinuno ay binago, ngunit ang mga tao ng Devil World ay hindi nagbago. Siguradong tambangan na naman sila. Ang resulta ay ikinagulat ng lahat. Dumating na ang mga tao ng Devil World upang tambangan silang muli, ngunit sa bawat pagkakataon, natutuklasan sila ni Huang Feng ng maaga at nakikitungo sa kanila ng maayos. Dahil dito, walang silbi ang mga pananambang na iyon. Kasabay nito, si Huang Feng at ang lahat mula sa sword sect ng Huaxia ay hindi naapektuhan ng kapaligiran. Hindi man lang hamina ang kanilang lakas. Muli nitong tiniyak na nandoon pa rin ang kanilang lakas. At alam ng mga tao sa mundo ng paglilinang na ang pinakamalaking banta sa kanila pagkatapos nilang makarating sa Devil World ay ang dalawang aspetong ito. Una, ginamit ng mga tao ng Devil World ang kapaligiran para tambangan sila. Pangalawa, naapektuhan ang kanilang lakas. Sa huli, ang dalawang aspetong ito ay walang silbi nang makaharap nila si Huang Feng. Kaya, ang banta ng Devil World sa kanila ay nabawasan ng malaki. Dahil dito, ang kanilang paglalakbay sa pagkakataong ito ay mas madali kaysa sa inaasahan nila. Hanggang ngayon, wala pang nasawi. Ito ay isang bagay na hindi inaasahan ng sinuman. Gayunpaman, karamihan sa mga tao ay talagang masaya dahil sa sitwasyong ito, ngunit mayroon ding ilang mga tao na hindi maganda ang mood sa oras na ito, kabilang ang mga mula sa Chanchuan sect. Sa una, ang lahat sa Chanchuan sect ay nag-isip na ang paglalakbay na ito sa Devil World ay magiging katulad ng dati. Hindi ito magiging makinis. Bagamat malakas ang lakas ni Huang Feng sa Devil World, magiging mahirap din ito. Ang pag-iral ni Huang Feng ay hindi makapagbabago ng anuman. Gayunpaman, malinaw na hindi inaasahan ng lahat na ang pagkakaroon ni Huang Feng ay magkakaroon ng ganoong kalaking epekto. Ginamit ng mga tao ng Devil World ang kapaligiran para tambangan sila, na dati ay nagbigay ng sakit sa ulo ng mga tao sa mundo ng paglilinang. Masasabing imposibleng magbantay laban. Gayunpaman, pagdating kay Huang Feng, wala itong silbi. Maaaring matuklasan ni Huang Feng ang kanilang pag-iral ng maaga. Sa ganitong paraan, maaari pa silang magsagawa ng counterattack laban sa mga tao ng Devil World. Tungkol sa impluwensya ng kapaligiran ng Devil World, ang sitwasyon ng pagbaba ng lakas ay hindi maipakita kay Huang Feng at sa mga tao ng Huaxia Sword Sect. Bagamat naapektuhan pa rin ang lakas ng mga tao ng ibang mga sekta, si Huang Feng at ang mga tao ng Huaxia Sword Sect, na siyang mga ulo ng palaso, ay hindi naapektuhan. Kaya, sa kanila sa harap, ang sitwasyon ay malinaw na napabuti ng husto. Sa makatuwid, ang mga tao ng Chanchuan sect, na naghihintay na makita si Huang Feng na gumawa ng kalokohan, ay natural na nasa masamang mood sa oras na ito. Siyempre, umaasa rin silang matatalo ang mga tao ng Devil World at lubusang masakop ang Devil World, ngunit iyon ay nasa ilalim ng sitwasyong pinamumunuan nila, hindi sa ilalim ng sitwasyong pinamumunuan ng ibang tao. Ngayon, sa ilalim ng sitwasyong pinangungunahan ni Huang Feng at ng Huaxia Sword Sect, ang ganoong resulta ay mas mabuti kaysa hindi manalo. Ano ang dapat nating gawin? Nagtipo ng ilang matatanda ng Chanchuan sect upang pag-usapan. Maghintay tayo ng kaunti pa, sabi ng isa pang matanda. Kung maghihintay pa tayo, pangungunahan ni Huang Feng ang lahat upang ganap na talunin ang mga tao ng Devil World. Sa oras na iyon, huli na ang lahat. Sa kredito na ito, tiyak na malalampasan ng Huaxia Sword Sect ang ating Chanchuan sect, nag-aalalang sabi ng isang elder sa tabi niya. Kung ganoon, ano sa tingin mo ang dapat nating gawin? Sinong mag-aakala na ang mga tao sa Devil World ay napakawalang silbi? Panipi, dati, noong namumuno ang Chanchuan sect, naramdaman ng mga tao ng Chanchuan sect na napakahirap pakitunguhan ng mga tao ng Devil World. Gayunpaman, ngayon, ang kanilang mga iniisip ay ganap na nagbago. Sa halip, nadama nila na ang mga tao ng Devil World ay walang silbi at walang silbi. Hindi nila napigilan ang pag-atake ni Huang Feng at ng iba pa. Hindi naman siguro ganoon kadaling sumuko ang mga tao sa Devil World, di ba? Pagkatapos ng lahat, ito ay ang Devil World, hindi ang Human World.
Sa mundo ng tao, makakatakas pa rin sila kapag natalo. Kung matatalo sila dito, saan sila makakatakas? Kaya, tiyak na magiging mahirap ang susunod na laban. Sinusuri ng isang matanda sa tabi niya. Ngunit, alam ninyong lahat ang lakas ni Huang Feng. Kahit na magkaroon ng isang mahigpit na laban, mahirap tiyakin na hindi siya mananalo. Ito, wala tayong pagpipilian. Makakaasa lang tayo na mapipigilan ng mga tao ng Devil World si Huang Feng. Ang taong nagsalita kanina ay nagsabi, bukod pa rito, kapag pinigilan si Huang Feng, maaari rin nating ipatupad ang dati nating plano. Nagningning ang mga mata ng iba. Palihim na silang nagbabalak kanina. Siyempre, ang master sa likod ng lahat ng ito ay ang pinuno ng sekta na si De Hao, na nasa human world pa. Gayunpaman, sa kahabaan ng paraan, ang lahat ay naging masyadong maayos, na naging dahilan upang wala silang pagkakataon na maipatupad ang kanilang plano. Kapag si Huang Feng ay pinigilan ng mga tao ng Devil World, magkakaroon sila ng pagkakataon. Sana maging malakas ang mga tao sa Devil World. Sinabi ng isang elder ng Chanchuan sect, ito ang kanilang teritoryo. Dapat kang lumaban hanggang sa kamatayan. Kung tutuusin, wala silang paraan. Tama iyan. Sana ay mayroon silang isang uri ng trump card, sabi ng isa pang elder. Kung ang isa ay nakinig lamang sa kanilang pag-uusap at hindi tumingin sa kanilang mga pagkakakilanlan, iisipin nilang ang mga taong ito ay pawang mula sa Devil World. Ngayon, hindi lang sila natuwa sa maayos na pag-unlad ng Human World of Cultivation, ngunit inaabangan din nila ang pagkakaroon ng Devil World ng ilang trump card upang mapinsala ng husto ang Human World of Cultivation. Kasabay nito, maaari nilang pigilan si Huang Feng. Sa kasong iyon, maipapatupad nila ang kanilang plano. Kasabay nito, ang pinuno ng sekta na si De Hao sa mundo ng tao ay nagsimula ng puntiryahin ng Huaxia Sword Sect. Ang kanilang plano sa pagkakataong ito ay kumilos kapwa sa loob at labas. Kinailangan nilang ganap na wasakin ang Huaxia Sword Sect. Sa panig na ito, halatang hindi alam ni Huang Feng kung ano ang pinag-uusapan ng mga taong ito. Gayunpaman, hindi ito nangangahulugan na si Huang Feng ay hindi naging mapagbantay laban sa mga tao ng Chanchuan sect. Gaya ng sinabi niya noon, bagamat naiintindihan niya ang mga kilos ni sect leader De Hao at gagawin niya rin ito mula sa kanyang pananaw, naiintindihan din ni Huang Feng na kung minsan, upang makamit ang kanilang mga layunin, ang ilang mga tao ay maaaring gumawa ng anuman. Ang Chanchuan sect ay naging numero 1 sekta ng paglilinang sa mundo sa loob ng libu-libong taon. Papayag ba sila na talikuran ang numero 1 posisyon sa mundo? Malinaw, ito ay imposible. Hindi mahalaga kung sino ito, hindi nila tatanggapin ang katotohanan ito ng ganoon kadali. Sa makatuwid, kung mawawala ng posisyon ang Chanchuan sect bilang numero 1 sekta sa mundo sa ilalim ng mga kamay ni sect leader De Hao, kung gayon siya ang makasalanan ng buong Chanchuan sect. Matatanggap kaya ni sect leader De Hao ang ganitong resulta? Naramdaman ni Huang Feng na kahit anong isipin niya, hindi gugustuhin ni sect leader De Hao na maging makasalanan. Sa makatuwid, hanggat may pagkakataon, tiyak na pananatilihin niya ang posisyon ng Chanchuan sect. Upang mapanatili ang posisyong ito, ang leader ng sect na si De Hao ay malamang na gumamit ng ilang maling paraan. Sa makatuwid, ang pagbabantay ni Huang Feng laban sa Chanchuan sect ay hindi kailanman bumaba. Ngayon lang, nang ang mga elder ng Chanchuan sect ay nagtipon upang mag-usap, si Huang Feng ay hindi sinasadyang napasulyap dito. Gayunpaman, mabilis niyang inilipat ang kanyang tingin, kaya hindi napansin ng mga tao ng Chanchuan sect. Gayunpaman, naunawaan din ni Huang Feng na pagkatapos ng naunang bigong krusada, ang inisyatiba ay nasa kanyang mga kamay. Hanggat hindi siya nagkakamali at pinangunahan ang lahat na sakupin ng Demon Realm, kung gayon kahit na anong pakana ang mayroon si sect leader De Hao, wala itong silbi. Sa makatuwid, ang inisyatiba ay nasa kanyang mga kamay. Ang lahat ay nakasalalay sa kanyang pagganap. Tumingin si Huang Feng sa tuktok ng bundok sa di kalayuan. Pagkatapos nito, ikanaway niya ang kanyang kamay at ang buong koponan ay sumulong muli, patungo sa kanilang huling hantungan. Sa oras na ito, sa Purple Flame Sect, maraming mga disipulo ng Demon Realm ang naghihintay din ng balita. Alam na nila na dumating na si Huang Feng at ang pangkat mula sa mundo ng kultibasyon ng tao. Alam din nila na ang Purple Flame Sect ang kanilang huling larangan ng digmaan. Tulad ng sinabi ng mga elder ng Huaxia Sword Sect,
naunawaan ng lahat sa Demon Realm na wala na silang paraan ngayon. Ito ang Demon Realm, ang kanilang tahanan. Saan pa kaya sila makakatakas? Kung sila ay nabigo dito, ito ay isang tunay na kabiguan. Wala man lang silang lugar na matatakbuhan. Sa makatuwid, ang lahat ay nagpasya na upang labanan hanggang sa kamatayan. Ang mga tao sa Devil Realm ay hindi nagkulang sa ganitong uri ng determinasyon. Dati, umasa rin sila sa determinasyong ito na itaboy ang mga magsasaka ng mundo ng tao sa pangunguna ni Sect Leader De Hao. Ngayon, umasa sa determinasyong ito na itaboy ang mga magsasaka ng mundo ng tao na pinamumunuan ni Huang Feng, upang hindi sila manggahas na magkaroon ng anumang ideya tungkol sa Devil Realm. Gayunpaman, alam din ng lahat sa Demon Realm kung gaano ito kahirap sa pagkakataong ito. Pagkatapos ng lahat, ang taong namumuno sa koponan sa pagkakataong ito ay hindi ang sect leader na si De Hao, ngunit ang taong ganap na natalo ang expedition team ng Demon Realm gamit ang kanyang sariling lakas 3 taon na ang nakakaraan. Madalas nasa bangungot ang lalaking iyon. Sa makatuwid, alam nilang lahat na ang oras na ito ay tiyak na hindi magiging mas madali kaysa sa nakaraang panahon. Gayunpaman, gaano man ito kahirap, hindi sila maaaring umatras, ni hindi sila ng ahas na umatras. Wala talaga silang paraan. Hayaan silang ihanda ang Immortal Slaying Formation. Si Adelo, ang sect leader ng Purple Flame Sect, ay nakatayo sa tuktok ng bundok at tumingin sa itim na masa ng mundo ng paglilinang ng tao sa malayo. Mahinahong sabi niya sa matanda sa tabi niya. Kabanata 2083. Habang papalapit ang grupo mula sa Cultivation World sa mundo ng mga tao, parami ang mga disipulo ng Devil World na lumitaw sa Purple Flame Sect. Pakiramdam ni Adelo ay tumataas din ang pressure sa kanyang katawan. Dati, warlord lang siya at kailangan lang makinig sa mga utos ni Arvad at kumatok sa paligid ng battlefield. Hindi na niya kailangang mag-isip ng husto. Pero ngayon, halatang iba na ang sitwasyon. Patay na si Arvad, at nagbago na rin siya mula sa isang warlord tungo sa pinuno ng buong mga disipulo ng Devil World. Ang malaking pagbabago sa kanyang katayuan ay nangangahulugan din na ang presyon sa kanyang katawan ay patuloy na tumataas. Kailangan niyang isaalang-alang ang maraming bagay. Dati, noong pinangunahan ni Sect Leader De Hao ang mga tao mula sa Cultivation World para salakayin ang Devil World, ito ang unang pagkakataon ni Adelo na pamunuan ang mga tao mula sa Devil World. Sa labanang iyon, tumugon siya ng naaangkop at tumpak na naunawaan ang kahinaan ng kabilang partido na hindi pamilyar sa Devil World. Hinayla niya sila pababa, at pagkatapos din ng labanang iyon ay tumaas ng husto ang tiwala sa sarili ni Adelo at ng mga tao mula sa Devil World. Naniniwala rin si Adelo na kung bibigyan pa siya ng ilang taon, maibabalik niya ang Devil World sa dating antas nito. Pagdating ng panahong iyon, sa ilalim ng kanyang pamumuno, muli siyang aakyat sa lupain ng mundo ng tao at ganap na sakupin ang mundo ng tao. Gagawin niya ang hindi kayang gawin ng mga nakaraang Devil Emperors at maging unang tao sa kasaysayan ng Devil World. Gayunpaman, bago niya maipakita ang kanyang mga ambisyon, pinangunahan muli ni Huang Feng ang mga tao mula sa Cultivation World sa Devil World. Sa pagkakataong ito, mas nakaramdam ng pressure si Adelo kaysa dati. Si Huang Feng ay hindi maihahambing kay Sect Leader De Hao. Kakayanin ni Adelo ang Sect Leader De Hao na mag-isa at nagkaroon pa ng kaunting kalamangan. Gayunpaman, kapag kaharap si Huang Feng, walang sinuman sa buong Devil World ang nang-ahas na sabihin na kaya nila siya, lalo pa ang magkaroon ng anumang kalamangan. Sa katunayan, naramdaman pa ni Adelo na kahit 3 o 4 sa kanya ay hindi makakapareha ni Huang Feng. Kailangang malaman ng isa na dati, kahit si Arvad, na nasa half-immortal na kaharian, ay namatay sa mga kamay ni Huang Feng. Alam ni Adelo na malayo siya sa pagiging katapat ni Arvad, lalo pa si Huang Feng. Gayunpaman, noong unang pumasok si Huang Feng sa Devil World, bagamat nakaramdam pa rin ng matinding pressure si Adelo, hindi siya nawalan ng pag-asa. Ito ay dahil sa pakiramdam niya na si Huang Feng ay tiyak na katulad ng iba pang mga disipulo mula sa Cultivation World sa mundo ng tao na hindi kayang umangkop sa kapaligiran sa Devil World. Dito, sila ang mga tunay na Panginoon. Magagamit nila ang lahat ng mga pakinabang sa paligid upang maglunsad ng mga pag-atake sa koponan na pinamumunuan ni Huang Feng, tulad ng ginawa nila sa koponan mula sa Cultivation World sa Human World dati.
Gayunpaman, hindi nagtagal ay naunawaan ni Adelo na ang lahat ay isang pantasya lamang. Hindi lamang makapangyarihan si Huang Feng, ngunit hindi rin siya naapektuhan sa Devil World. Nang tambangan nila ang koponan ni Huang Feng, palagi silang nadiskubre ni Huang Feng ng maaga. Gayunpaman, nang sinubukan nilang kabkuban at lipulin sila, ang resulta ay ang mga taong ipinadala nila upang tambangan ang koponan mula sa Cultivation World sa Human World ay dumanas ng matinding pagkatalo. Hindi sila nagdulot ng malaking pinsala sa koponan ni Huang Feng. Sa huli, alam ni Adelo na hindi ito gagana. Kaya lang niyang sumuko sa walang kabuluhang pagpapakamatay na ito. Sa sandaling sumuko sila sa planong ito, wala na silang magagawa. Kung sila ay kakalat sa labas ng mundo, tiyak na matatalo sila ng koponan mula sa Cultivation World sa Human World. Sa makatuwid, maaari lamang silang magtipon sa Purple Flame Sect at maghintay para sa huling labanan sa koponan mula sa Cultivation World sa Human World. Sa totoo lang, parehong si Adelo at ang mga disipulo mula sa Devil World ay walang gaanong tiwala sa huling labanang ito. Ang labanan 3 taon na ang nakalilipas ay nagdulot ng malaking pagkatalo sa Devil World. Hanggang ngayon, hindi pa sila fully recovered. Dati, nang harapin nila ang pangkat na pinamumunuan ni Sect Leader De Hao, nakaramdam na sila ng matinding pressure. Gayunpaman, ginamit nila ang katotohanan na hindi sila pamilyar sa kapaligiran at ang kanilang determinasyon na lumaban hanggang kamatayan upang talunin ang koponan mula sa Cultivation World sa Human World. Ngayon, nang harapin nila ang koponan na pinamumunuan ni Huang Feng, wala na ang dati nilang kalamangan. Bagamat hindi pa pamilyar si Huang Feng at ang iba pa sa kapaligiran, palaging ni-detect sila ni Huang Feng ng maaga. Sa ganitong paraan, nawala ang kanilang pinakamalaking kalamangan. Maaari lamang nilang labanan ang huling labanan. Sa ganitong mga kalagayan, kakaiba kung may kumpiyansa silang manalo. I hope that the immortal vanquishing array is as magic as described in the Remnant Scroll, naisip ni Adelo sa sarili habang nakatingin sa mga taong nagsimula ng mag-set up ng array. Ang mga nagse-set up ng array ay walang gaanong kumpiyansa sa sandaling ito. Pagkatapos ng lahat, hindi nila nakita ang kapangyarihan ng array na ito noon. Kasabay nito, alam nila na kung pipilitin nila ang kanilang sarili na i-set up ang array sa ganoong sitwasyon, hindi sila makakaligtas. Gayunpaman, wala silang pagpipilian ngayon. Bukod sa pamamaraang ito na nagbigay sa kanila ng pagkakataong manalo, walang silbi ang ibang mga pamamaraan. Sa makatuwid, maaari lamang nilang iset up ang array na may paniniwalang isasakripisyo nila ang kanilang mga sarili para mabigyan ng pag-asa ang iba. Kasabay nito, nanalangin sila sa kanilang mga puso na ang Immortal Vanquishing Array, na ito ay talagang kaakit-akit. Kung ganoon nga, hindi mawawalan ng kabuluhan ang kanilang sakripisyo. Sa oras na ito, ang mga tao mula sa iba pang mga sekta ng Devil Realm ay tahimik na nakatingin sa mga taong nagse-set up ng formation. Alam din nila kung ano ang kahihinatnan ng pagbuo na ito, ngunit hindi rin nila alam ang mga partikular na epekto nito. Sa makatuwid, ang mga puso ng ilang tao ay dahan-daw ang umuusbong na may pakiramdam ng kawalan ng pag-asa. Lahat, maghanda para sa ating pinakamahalagang laban. Ang kaligtasan ng buong Devil Realm ay nakasalalay sa atin. Tumayo si Adelo sa gitna ng sekta at sinabi sa mga alagad ng iba't ibang sekta sa Devil Realm. Oo, sabay-sabay na tugon ng lahat. Isang solemn na nakapaligiran ng bumangon sa kampo ng Purple Flame Sect. Ang lahat ng mga disipulo ng Devil Realm ay parang mga disipulo ng World of Cultivation na nagtipon sa Heavenly Zuan Sect dati. May determinasyon silang lumaban hanggang kamatayan. Nagpalitan na lang ng posisyon ang magkabilang partido ngayon. Halika, Huang Feng, tingnan ko kung naging mas malakas ka sa 3 taon na ito. Napaisip si Adelo habang nakatingin sa paparating na mga tao sa di kalayuan. Nakahanda rin si Adelo na mamatay. Isa na siya ngayon sa pinakamakapangyarihang tao sa Devil Realm. Kasabay nito, siya rin ang pinuno ng Purple Flame Sect at pinuno ng lahat ng mga disipulo sa Devil Realm. Sa makatuwid, kapag nahaharap sa sitwasyon ni Huang Feng, hindi niya ito maiwasan. Gayunpaman, alam din ni Adelo na tiyak na hindi siya katugma ni Huang Feng. Kahit na hindi bumuti si Huang Feng sa nakalipas na 3 taon, hindi siya magiging katugma ni Huang Feng. Kaya naman, handa na si Adelo na mamatay.
Iniisip lamang niya na ang kanyang kamatayan ay maaaring bumili ng ilang oras para sa iba pa sa Devil Realm. Wala na siyang ibang gusto. Sa kabilang panig, dinala na ni Huang Feng ang kanyang mga tauhan sa labas ng kampo ng Purple Flame Sect. Gayunpaman, pagdating niya ay bigla niyang naramdaman ang pagtibok ng kanyang puso. Ito ay isang napakadelikadong pakiramdam. Bihirang makaramdam ng ganito si Huang Feng. Nangangahulugan ito na may malaking panganib sa hinaharap. Ang panganib na ito ay sapat na upang ihatid siya sa walang hanggang kapahamakan. Sa makatuwid, kahit si Huang Feng, na noon pa man ay lubos na nagtitiwala sa kanyang mga kakayahan, ay nakaramdam ng kaba at pag-iingat sa sandaling ito. Hindi siya naglakas loob na kumilos ng padalos-dalos. Sect Leader Huang, anong problema? Sa sandaling ito, ang mga aksyon ni Huang Feng ay nakakuha ng atensyon ng iba. Pagkatapos ng lahat, si Huang Feng at ang Sword Sect ng Huaxia ay naglalakad sa harapan. Sa makatuwid, nang huminto si Huang Feng, nakita rin ito ng iba. Nasa labas na sila ng kampo ng Purple Flame Sect, ngunit hindi gumalaw si Huang Feng. Nagulat ito sa maraming tao. Ang taong lumapit para magtanong ay isang elder ng isang sekta. Para sa mga tao mula sa Sword Sect ng Huaxia, anuman ang gawin ni Huang Feng, hindi sila magugulat at natural na hindi siya tatanungin. May panganib sa hinaharap, mahinahong sabi ni Huang Feng. Sino ang nakakaalam na hindi ito sineryoso ng matanda? Nakangiting sabi niya, syempre may panganib sa unahan. Iyan ang kampo ng Purple Flame Sect. Lahat ng mga disipulo ng Devil World ay nagtitipon doon. Kakaiba kung walang panganib doon. Sa daan, umasa si Huang Feng sa kanyang matalas na pang-amoy upang matuklasan ng maaga ang mga pagtambang ng Devil World ng maraming beses. Matagumpay niyang napigilan ang mga tao sa mundo ng paglilinang sa anumang pagkalugi. Sa makatuwid, lahat ay naniniwala sa pang-amoy ni Huang Feng. Kung sinabi niyang may panganib, tiyak na magkakaroon ng panganib. Gayunpaman, iba ang sitwasyon ngayon. Nakarating na sila sa kanilang destinasyon, ang lugar ng huling labanan. Alam ng lahat na ang mga disipulo ng Devil World ay natipon na ngayon sa Purple Flame Sect. Siguradong delikado ang lugar na iyon. Sa makatuwid, nang marinig nilang sinabi ni Huang Feng na may panganib sa hinaharap, hindi na nila masyadong pinansin. Tama, ngayon na ang lahat ng mga disipulo ng Devil World ay natipon doon, maaari na nating lipulin sila doon. Sa oras na ito, ang matanda ng isa pang sekta ay humakbang at nagsabi. Dahil sa pag-iral ni Huang Feng, ang paglalakbay ng lahat ay masyadong maayos. Hindi sila nakaranas ng anumang pagkalugi. Sa halip, pinatay nila ang marami sa mga disipulo ng Devil World. Ito ang nagpaisip sa lahat na ang mga disipulo ng Devil World ay masyadong mahina. Ang dahilan kung bakit sila nabigo sa kanilang unang krusada ay dahil hindi nila naiintindihan ang kapaligiran dito. Nahuli silang hindi handa sa pananambang ng mga disipulo ng Devil World. Ngunit ngayon, sa pag-iral ni Huang Feng, ang mga disipulo ng Devil World ay nawala ang kanilang geographical at kapaligirang bentahe. Sila ay binugbog pabalik sa kanilang orihinal na estado. Hindi lang sila katugma ng mga alagad ng Cultivation World. At ngayon, magsisimula na ang huling labanan. Ito ay isang tunay na labanan. Ang mga alagad ng Devil World ay walang paraan upang samantalahin ang kanilang geographical at kapaligirang bentahe. Sa makatuwid, ang lahat ay lubos na nagtitiwala sa paparating na labanan. Huwag masyadong pabaya. Ang mga disipulo ng Devil World sa Purple Flame Sect ay tiyak na hindi dapat banibiro. Paalala ni Huang Feng, masyadong maingat si Sect Master Huang. Kung hindi sinamantala ng mga disipulo ng Devil World ang kanilang geographical na kalamangan, hindi sila magiging katapat natin. Sabi ng isa sa mga matatanda ng sekta. Sa oras na ito, maraming elder at sect masters ng iba't ibang sekta ang nagtipon sa paligid ni Huang Feng. Obviously, nandito silang lahat para tingnan ang sitwasyon. Gayunpaman, ang karamihan sa kanila ay malinaw na napakamaasahin sa mabuti. Kabanata 2084, Tama, the people from the Devil Plane were crippled 3 years ago. Kahit ngayon, hindi pa sila ganap na nakaka-recover. The reason why we failed before is because we didn't understand the environment here. If we were to fight them head-on, the people from the Devil Plane would definitely not be our match. Along the way, we have killed quite a few disciples from the Devil Plane, said with a smile of the Devil Plane.
Tulad ng para sa ilang mga tao mula sa ibang mga sekta, halos pareho sila ng ideya. Nadama ng lahat na kung gagamitin ng mga alagad ng Devil World ang nakapaligid na kapaligiran, maaari nga silang magdulot ng ilang kaguluhan para sa kanila. Gayunpaman, ang darating ay ang huling labanan. Walang masabi, sa isang labanan, ang mga tao mula sa mundo ng paglilinang ay hindi natatakot sa mga tao mula sa Devil World. Sa katunayan, ang mga taong ito ay nakaligtaan ng isang punto. Ang dahilan kung bakit naging maayos ang kanilang paglalakbay ay bukod pa sa pagtuklas ni Huang Feng ng maaga sa mga disipulo ng Devil World, mayroon ding mga tao mula sa Huaxia Sword Sect na nangunguna sa pamumuno. Ang mga taong ito ay mga tagamasid lamang. Wala silang ginawa noon, kaya hindi masyadong tumpak ang kanilang pagsusuri sa lakas ng mga disipulo ng Devil World. Kung may dapat ipag-alala si Sect Leader Huang, hayaan mo muna ang mga tao mula sa ibang mga sekta. Si Sect Leader Huang ang hahawak sa linya sa likod, okay. Sa oras na ito, biglang sinabi ng isa sa mga pinuno ng sekta ng mga sekta ng pangalawang antas. Tama, si Sect Leader Huang at ang iyong Huaxia Sword Sect ay nagsumikap sa paglalakbay na ito. Dati, kayo ang nangunguna sa paniningil. Ngayon, oras na para magpahinga. Hayaan mo muna kami. Tama, dahil nag-aalala ang sect leader na si Huang sa panganib sa hinaharap, maaari kang magpahinga. Tuklasin natin ang daan. Ang mga salita ng sect leader ay mabilis na sinuportahan ng mga sect leaders at elders ng ibang mga sekta. Naunawaan ng lahat na maaaring ito ang pinakamahalagang labanan sa mundo ng paglilinang. Hanggat nanalo sila sa labanang ito, hindi magkakaroon ng malaking labanan sa mundo ng paglilinang sa mahabang panahon sa hinaharap. Sa makatuwid, maraming tao mula sa mga sekta ang gustong ipakita ang kanilang lakas sa labanang ito at gumanap ng mahusay. Malaking tulong ito para sa pagsulong ng prestihiyo ng kanilang sekta. Magiging kapaki-pakinabang din para sa kanila na mag-recruit ng mga disipulo sa hinaharap. Kasabay nito, tataas ang kanilang katayuan sa mundo ng paglilinang. Siyempre, ang pinakamahalagang bagay ay ang pamamahagi ng mga benepisyo pagkatapos ng labanang ito. Dapat itong malaman na ang Devil Domain ay hindi mas maliit kaysa sa Human Domain. Kapag nasakop na ang Devil Domain, kailangang hatiin ang mga benepisyo. May mga mapagkukunan dito, at lahat ay gustong magkaroon ng ilan. Kahit na ang batayan para sa paghahati ng mga benepisyo ay hindi pagganap na natukoy, mas mahusay ang pagganap sa oras na ito, mas malaki ang kontribusyon. Sa oras na iyon, ang pamamahagi ng mga benepisyo ay tiyak na ang pinaka. Kaya naman, ayaw palampasin ng lahat ang pagkakataong ito. Dati, habang papunta rito, si Huang Feng at ang Huaxia Sword Sect ay nagsusumikap. Ang kanilang mga kontribusyon ay malinaw na hindi maliit. Ngayong katapusan na, hindi na kailangang mag-alala ang lahat na tambangan. Natural, gusto nilang samantalahin ang huling pagkakataong ito. Kung hahayaan pa rin nilang gumanap ang Huaxia Sword Sect at Huang Feng, pagdating ng panahon, hindi sila magiging sapat na kumpiyansa na agawin ang ilang mapagkukunan mula kay Huang Feng at sa Huaxia Sword Sect. Sa makatuwid, sa oras na ito, hindi sila maaaring tumayo lamang at manood. Nagkataon na naramdaman ni Huang Feng na may panganib sa hinaharap, kaya gusto ng lahat na sundin ang kanyang mga salita. Sa ganitong paraan, maaari nilang hayaang makapagpahinga si Huang Feng at ang kanyang Huaxia Sword Sect habang nagpe-perform sila. Gaya ng nasabi kanina, nang walang banta na tambangan, ang mga tao sa cultivation world sa mundo ng mga tao ay hindi natatakot sa mga disipulo ng Devil World. Lalo na noong napaka-smooth ng journey, natural na mas nagkaroon sila ng confidence. Sa makatuwid, sa mata ng mga tao ng iba pang mga sekta, ang susunod na labanan ay hindi gaanong labanan, ngunit isang labanan upang agawin ang mga benepisyo. Hindi nila gustong mahuli sa iba, at ayaw nilang makita ang mga mapagkukunan ng Devil World na inookupahan ng Huaxia Sword Sect. Kung ganoon, mas mahuhulog sila sa Huaxia Sword Sect. Seryosong tiningnan ni Huang Feng ang mga matatanda at pinuno ng iba pang mga sekta na naruroon at sinabing, seryoso ka ba? Oo naman. Dati, yung Huaxia Sword Sect ang sumugod sa harapan. Ngayon ay oras na para mag-ambag tayo. Tama, hayaan mo muna kami. Sunod-sunod na sinabi ng mga tao ng iba pang mga sekta na para bang natatakot sila na hindi sumang-ayon si Huang Feng sa kanila. Mahinahong sinabi ni Huang Feng, okay, dahil sinabi na ninyong lahat,
kung gayon maaari ka nang mauna sa pagkakataong ito. Gayunpaman, huwag mo akong sisihin sa hindi ko pagpapaalala sa iyo na ang bundok na ito ay lubhang mapanganib. Ikaw, Head Huang, huwag kang mag-alala. Hindi tayo magiging pabaya. Oo, mag-iingat tayo. Bago matapos ni Huang Feng ang kanyang mga salita, sunod-sunod na sinabi ng mga tao ng iba pang mga sekta. Walang ekspresyong tumango si Huang Feng. Pagkatapos nito, ang mga matatanda at mga pinuno ng iba pang mga sekta ay bumalik sa kinaroroonan ng kanilang mga alagad at sinabi sa kanila na maghanda para sa pagsalakay. Pagkaalis ng mga tao ng iba pang mga sekta, lumapit si Li Yunfei kay Huang Feng at sinabing, "Guro, hindi ba talaga tayo susugod sa harapan?" Sa katunayan, sa oras na ito, hindi komportable si Li Yunfei sa kanyang puso. Siyempre, hindi ito nakadirekta kay Huang Feng, ngunit sa mga tao ng ibang mga sekta. Dati, kapag nasa kalsada sila, may panganib na tambangan anumang oras. Ang mga tao ng ibang mga sekta ay nagtago sa likod na parang mga duwag. Sa oras na iyon, ang mga tao ng Huaxia Sword Sect ay palaging sumugod sa harapan, na isa ring pinakadelikadong lugar. Tinulungan nila ang mga tao ng ibang mga sekta at hinarang ang maraming pag-atake. Ngayon, sa huli, nang makitang walang panganib na tambangan, ang mga tao ng ibang mga sekta ay isa-isang tumalon. Si Li Yunfei ay hindi tanga. Alam niya na ang mga taong iyon ay gustong makakuha ng ilang kredito sa oras na ito. Pagkatapos ng lahat, ito na ang huling labanan. Kung walang aksidente, pagkatapos ng labanang ito, ang Devil World ay mapatahimik. Ngayon, ang gustong gawin ng mga taong iyon ng ibang mga sekta ay kunin ang peach at nakawin ang kredito sa huli. Li Yunfei ay likas na hindi nasisiyahan sa kanyang puso. Hayaan mo sila. Walang pakialam na sabi ni Huang Feng. Pagkatapos, tumingin siya sa kampo ng Purple Flame Sect at mahinang sinabi, "Natatakot ako na ang lugar na iyon ay hindi kasing simple ng iniisip nila." "Guro, sinasabi mo bang napakalakas ng mga disipulo ng Diablo doon?" Sabi ni Li Yunfei. "Hindi lang ito." Umiling si Huang Feng at sinabing, "Gayunpaman, hindi ko alam ang partikular na sitwasyon. Pakiramdam ko lang ay may malaking panganib doon." Nang marinig ni Li Yunfei ang mga salita ni Huang Feng, hindi niya maiwasang makaramdam ng lamig. Ang lakas ni Huang Feng ay halata sa lahat. Hindi pagmamalabas na sabihin na siya ang pinakamalakas na eksperto sa mundo. Ngayon, kahit si Huang Feng ay nakadama ng malaking banta, malinaw, tiyak na may hindi alam sa Purple Flame Sect, at ang bagay na ito ay napakalakas. Natural na hindi sasabihin ni Li Yunfei sa mga tao ng ibang mga sekta ang tungkol sa kanyang hula at mga pag-aalinlangan ni Huang Feng. Anyway, sila ang gustong pumunta doon. At saka, kahit sabihin niya, hindi nakikinig ang mga iyon. Hindi ba nila nakita na ngayon lang sila naiinip? Hindi man lang nila pinakinggan ang mga salita ni Huang Feng. Natural, hindi sila maniniwala sa mga salita ng isang junior na katulad niya. Hindi nagtagal, ang mga tao ng iba pang mga sekta ay nagtipon at naghanda upang salakayin ang Purple Flame Sect. Ano sa tingin mo? Sa oras na ito, nagtipon din ang ilang elder ng Heavenly Profound Sect upang pag-usapan. Ano pa bang may isip natin? Dati, ang Sword Sect ng Huaxia ang nagpe-perform. Ngayon, oras na natin, sabi ng isa sa mga matatanda. Sa tingin ko ay hindi ito nararapat. Isa pang elder ang tutol at nagsabi, "Hindi mo ba narinig ang sinabi ni Huang Feng kanina lang? Malaki ang panganib sa bundok." Sa palagay ko hindi siya nagbibiro. Sa simula, malamang na gusto niyang palakihin ang panganib sa bundok. Sa ganitong paraan, kapag natalo niya ang Purple Flame Sect, natural siyang makakakuha ng higit na kredito. Ang elder na nagsalita noon ay nagsabi, "Kaya, ang mga salita niya ay para lamang takutin ang mga tao." Anong panganib ang maaaring magkaroon sa Purple Flame Sect? Hindi ba't ang mga disipulong Devil World lang? Aminado akong malaking banta ang mga disciples ng Devil World na iyan sa pag-ambush, pero hindi natin kailangang matakot sa kanila sa direktang labanan. Higit pa rito, kung ang mga tao sa Devil World ay may anumang mga trompeta, matagal na nila itong inalis. Bakit sila maghihintay hanggang ngayon? Sila ay ganap na napipilitan sa isang desperado na sitwasyon. Panipi, nang marinig ito ng ibang matatanda, nadama nila na ito ay napakamakatuwiran. Kung ang mga tao sa Devil World ay talagang mayroong anumang trump card, matagal na nila itong inalis.
Bakit sila maghihintay hanggang sa huli? Sa makatuwid, napakataas ng posibilidad ng sadyang pagpapalabis ni Huang Feng. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na ang mga tao ng ibang mga sekta ay gagamitin ang kanyang mga salita bilang isang dahilan upang nakawin ang kanyang pagkakataon. Nararamdaman ko pa rin na may mali. Ang matanda na ngayon lang tumutol ay umiling at iginiit ang kanyang opinyon, bagaman hindi natin lubos na kilala si Huang Feng, hindi siya isang taong mahilig magpalabis. Nakita na ninyong lahat ang kanyang matalas na pang-amoy sa daan. Ngayon, kahit siya ay nararamdaman na ang panganib at pressure. Malinaw, mayroong isang bagay na lubhang mapanganib sa Purple Flame Sect, na gustuhan ko rin. Ito nang palihim niyang sinabi, nagbibiro, kaya naniniwala pa rin ako sa kanyang mga salita. Ang iba ay biglang nahulog sa pag-aalinlangan. Sa katunayan, si Huang Feng ay palaging nagbibigay ng impresyon na siya ay tunay na taos-puso. Hindi siya kailanman mahilig magyabang. Ngunit ngayon, nagpapakita siya ng kaunting kaba at pag-iingat. Malinaw, ang panganib na naramdaman niya ay tiyak na hindi maliit. Paano ito? Sasama rin tayo sa mga taga-ibang sekta. Gayunpaman, hindi tayo susugod sa harapan at hihintayin na dumating ang mga taga-ibang sekta. Kung talagang walang panganib, agad tayong sumusugod. Naniniwala ako na sa ating lakas, makakamit natin ang magandang resulta. Kung talagang may panganib, magkakaroon tayo ng sapat na oras upang maiwasan ito. Iminungkahi ng isa sa mga matatanda. Kabanata 2085, nag-isip sandali ang ibang matatanda at tumanggo bilang pagsang-ayon. Bagamat hindi pinapayagan ng ideyang ito na magmadali silang pumunta sa harapan at makuha ang pinakamaraming benepisyo, ito ang pinaka-maaasahan. Magkakaroon sila ng pagkakataong mag-adjust ayon sa aktwal na sitwasyon. Maaaring sabihin na ito ay isang konserbatibong mungkahi, ngunit ito ang huling mungkahi sa ngayon. Gayunpaman, ang nakakatuwang bagay ay na kahit na ang mga taong ito ay nagpaplano laban sa Huang Feng at Huoxia Sword Sect, hindi sila nang ahas na pagdudahan ang mga salita ni Huang Feng sa kritikal na sandali. Naramdaman ni Huang Feng na may panganib, kaya hindi sila nang ahas na baliwalain ang babala ni Huang Feng. Sa huli, maaari lamang nilang piliin ang panukalang ito sa seguro. Sa lalong madaling panahon, ang mga magsasaka mula sa human realm ay handa na. Pagkatapos, naiinip silang lumipad patungo sa tuktok ng bundok kung saan matatagpuan ang Purple Flame Sect. Sumunod sa likuran nila ang Heavenly Profound Sect. Gayunpaman, sila ay matatagpuan sa likod. Sa sandaling ito, ang mga tao mula sa ibang mga sekta ay walang pakialam sa anumang bagay. Hindi nila inisip kung bakit hindi sumugod ang mga tao mula sa Heavenly Profound Sect sa harapan. Sa ngayon, ang gusto lang nila ay magmadali sa tuktok ng bundok sa lalong madaling panahon at makakuha ng higit pang mga merito. Para naman sa Huoxia Sword Sect, na nasa unahan noon pa man, sa pagkakataong ito, nahuli sila. Ang ilan sa mga disipulo ng Huoxia Sword Sect ay nagpakita ng hindi gustong ekspresyon. Kung tutuusin, hindi naging madali para sa kanila ang lahat. Sa huli, ang ilan sa kanilang mga merito ay talagang inalis ng mga tao mula sa ibang mga sekta. Gayunpaman, pagkatapos ng paliwanag ni Huang Feng, si Li Yunfei ay walang ganoong pag-iisip sa oras na ito. Mas curious siya kung ano ang makakaharap ng mga tao mula sa ibang mga sekta sa Purple Flame Sect. Medyo alerto sila. Tiningnan ni Huang Feng ang mga tao mula sa Chanshuan Sect sa likod at bumulong sa sarili. Tapos, sabi niya sa mga katabi niya, "Okay, let's go." Pagkatapos nito, ang mga tao mula sa Sword Sect ng Huoxia ay sunod-sunod ding lumipad, patungo sa kampo ng Purple Flame Sect. Sa tabi ng Sword Sect ng Huoxia ay ang mga tao mula sa Calm Water Temple. Dahil ang kasalukuyang namamahala sa Calm Water Temple ay si Meng Youyer, ang buong Calm Water Temple ay natural na pinakamalapit sa Sword Sect ng Huoxia. Habang nasa daan, nasa tabi din sila ng Sword Sect ng Huoxia. Sa makatuwid, ang buong Calm Water Temple ang may pinakamaraming kontribusyon bukod sa Sword Sect ng Huoxia. Ngayon, nang sabihin ni Huang Feng na may malaking banta sa Purple Flame Sect, hindi naniwala ang mga tao mula sa ibang mga sekta. Gayunpaman, pinaniwalaan ito ni Meng Youyer. Sa makatuwid, hindi sila nagmamadaling umalis tulad ng ibang mga sekta. Sa halip, pinili pa rin nilang maniwala kay Huang Feng at sumunod sa tabi ng Huoxia Sword Sect. Walang sinuman sa Tranquil Water Temple ang tumutol sa desisyon ni Meng Youyer.
Dati, maraming beses na nailigtas ni Huang Feng si Meng Yaoer, kaya maganda ang impresyon ng mga tao sa Tranquil Water Temple kay Huang Feng. Bilang karagdagan, ilang oras na ang nakalipas, ang mga babae sa paligid ni Huang Feng, tulad ni Suyamo, ay nananatili sa Tranquil Water Temple at nagkaroon ng malapit na relasyon sa maraming tao sa Tranquil Water Temple. Sa makatuwid, sa mga tuntunin ng damdamin, ang mga tao ng Tranquil Water Temple ay natural na mas hilig na maniwala sa Huang Feng at Huaxia Sword Sect. Lahat, cheer up! Huaxia Sword Sect has been performing all along the way. Now, it's time for us to perform. Sabi ng pinuno ng sekta na sumugod sa harapan sa kanyang mga alagad. Ang kanyang mga alagad ay natural na tumango bilang pagsang-ayon. Pagkatapos noon, nakita ng mga taong ito ang itim na dami ng mga tao sa parisukat ng Purple Flame Sect. Mabilis nilang inilabas ang kanilang mga magic weapon at naghanda sa pag-atake anumang oras. Gayunpaman, ang ikinagulat ng mga taong ito ay kahit na ang mga disipulo ng Devil World sa Purple Flame Gate ay maingat na nakatingin sa kanila, hindi sila nagkusang umatake. Sa halip, tiningnan lang sila ng maingat. Gayunpaman, bagaman sila ay naguguluhan, ang mga disipulong ito na nagmamadaling umakyat ay walang pakialam sa oras na ito. Nagpatuloy sila sa pagsulong. Gayunpaman, matagumpay silang sumugod sa plaza ng Purple Flame Sect. Hindi lang sila inatake ng mga disipulo ng demonyo, nagkusa pa silang umatras ng kaunti, na parabang natatakot sila sa kanila. Siyempre, ito ang nasa puso ng mga alagad ng Cultivation World. Ang mga disipulong Diablo lamang ang nakakaalam ng totoong sitwasyon. Sa katunayan, ang mga demonyong disipulong ito ay kinakabahan sa oras na ito dahil alam nila na mayroong malaking pormasayon sa plaza ng Purple Flame Sect. Ang Immortal Slaying Formation ang kumuha ng 12 ng mga disipulo ng Purple Flame Sect para i-set up. Ngayon lang, nakita ng mga Devil Disciples na ito ng kanilang mga mata kung paano naging abo ang mga disipulo ng Purple Flame Sect nang makumplito ang formation. Talagang naging abo ang mga ito nang hindi nag-iiwan ng kahit isang bakas. Ang kanilang buong katawan ay naging alikabok at naglaho sa hangin. Ngayon, oras na upang subukan ang mga epekto ng Immortal Slaying Array, na nagdulot ng malaking pera at lakas ng tauhan sa Purple Flame Sect. Kakaiba, bakit ang mga disipulong iyon ng Devil World ay nanunood lang at walang ginagawa? Ang mga disipulo ng Human World of Cultivation na unang dumating ay puno ng pagdududa sa oras na ito. Siguro, alam nila na hindi nila tayo matatalo, kaya gusto na nilang sumuko. Sabi ng isa pang alagad. Kung ganun, nakakatamad. Gusto ko pa naman mag-perform ng maayos dito. Kung diretsyong sumuko sila, how boring naman. Sabi ng alagad na unang nagsalita. Sa pagtingin sa kanyang sabik na ekspresyon, halata na gusto niyang turuan ang mga Diablo na disipulo ng leksyon sa larangan ng digmaan. Sa oras na ito, dumami ang mga disipulo ng Mortal World of Cultivators na sumugod. Nagkatinginan ng mga matatanda at pinuno ng iba't ibang sekta at sakasabay na naglunsad ng pag-atake. Bagamat naguguluhan sila sa mga kilos ng mga disipulo ng Diablo, wala na silang pakialam ngayon. Hindi madaling agawin ang pagkakataong umatake mula sa Sword Sect ni Huang Feng at Huaxia. Hindi nila nais na sayangin ito. Kung ang Sword Sect ng Huaxia ay lalabas din mamaya, mawawala sa kanila ang kalamangan na ito. Gayunpaman, nang sesilikay na ang mga taong ito, biglang sumili ang sinag ng liwanag sa plaza ng Purple Flame Sect. Pagkatapos, ang mga disipulo ng Cultivation World na nagmamadaling umakyat ay nabigla nang malaman na ang mga disipulong demonyo sa kanilang harapan ay nawala na lahat. Maging ang gusali ng Purple Flame Sect ay nawala na. Malinaw, hindi ito ang sama-samang teleportasyon ng mga disipulo ng demonyo, ngunit naapektuhan ang kanilang paningin. Hindi nila makita kung ano ang nasa harapan nila, ngunit nakikita pa rin nila ang kanilang paligid. Anong nangyayari? May problema ba talaga? Sa oras na ito, gulat na sabi ng ilang elder ng Heavenly Profound Sect na sumugod. Kanina pa sila lumilipad sa likod ng mga taong nasa harap nila. Gayunpaman, nang lumipad ang mga taong nasa harapan nila sa plaza ng Purple Flame Sect at handa ng umatake, walang kakaibang nangyari. Ang mga elder na ito ng Heavenly Profound Sect ay naguguluhan pa rin. Marahil sila ni Huang Feng ay masyadong maingat. Walang panganib sa Purple Flame Sect.
Gayunpaman, bago nila ganap na mabuo ang kaisipang ito, nakita nila ang isang sinag ng liwanag na kumikislap sa kanilang harapan. Pagkatapos, may nakita silang parang water ripple na lumitaw. Ang alon ng tubig na ito ay bumuo ng isang malaking bilog, na bumabalot sa mga taong nasa harapan nila. Ano ang bagay na ito? Ang ilang mga disipulo ng isang sekta sa tabi ng Heavenly Profound Sect ay tumingin sa malatubig na bagay at sinabi. Hinawakan ng ilang mga disipulo ang malatubig na bagay gamit ang kanilang mga kamay, at ang ilan ay patuloy na lumipad pasulong. Pagkatapos, napagtanto ng lahat na ang malaking bilog na ito ay hindi pumipigil sa mga tao na makapasok. Napakadali pa rin para sa mga tao sa labas na makapasok. Dahil hindi nila alam kung ano ang bagay na ito, at tila hindi ito isang malaking banta, maraming mga alagad ang lumipad. Gayunpaman, ang mga tao ng Heavenly Profound Sect ay maingat. Huminto sila sa labas ng napakalaking bilog at hindi lumipad. Lutang lang sila sa hangin at tumingin sa mga tao sa bilog. Bago nila malaman kung ano ang bilog na ito, hindi sila basta-basta lilipad. Anong nangyayari? Bakit hindi ako makalabas? Panipi, ako din, may pader ba dito? Bakit wala akong makita? Panipi, anong nangyayari? Sino ang makakapagsabi sa akin kung ano ang nangyayari? Panipi, sa oras na ito, ang mga disipulo ng iba pang mga sekta sa bilog ay nagsimulang sumigaw ng hindi mapakali. Ito ay dahil napagtanto nila na tila sila ay nakulong sa bilog na ito. Bagamat hindi napigilan ng bilog na ito ang mga tao na makapasok, imposibleng makalabas. Bagamat wala silang nakitang masama, ang sitwasyong ito lamang ay nakadama ng pagkabalisa sa mga disipulo ng iba pang mga sekta sa bilog. Nagulat ang mga tao ng Heavenly Profound Sect. Oo naman, ang bilog na ito ay hindi ganoon kasimple. Tapos, may nangyari pang mas nakakatakot. Nakita nila na ang langit sa itaas ng bilog ay biglang napuno ng maitim na ulap. Hindi nagtagal, ang kalangitan sa itaas ng bilog ay napuno ng maitim na ulap, ngunit walang ibang mga lugar. Ang mga disipulo ng iba pang mga sekta sa bilog ay nakamasid sa takot habang parami ng parami ang madilim na ulap na nagtipon sa itaas ng kanilang mga ulo. Hindi nila alam kung ano ang ay dudulot nito, ngunit tiyak na hindi ito magiging mabuti. At ang mga madilim na ulap na iyon ay hindi naghintay sa kanila ng matagal. Hindi nagtagal, nagsimulang lumitaw ang kidlat sa madilim na ulap. Nung una, maliit lang na kidlat, but then, lumaki at lumiliwanag ang kidlat. Pagkatapos, nang ang mga tao sa bilog sa ibaba ay hindi alam kung ano ang nangyayari, isang kidlat ang biglang tumama sa bilog. Ilang alagad ng mundo ng paglilinang ang hindi nakahanda at tinamaan ng kidlat na iyon. Sa huli, ang nagpalamig sa puso ng lahat ay ang mga tinamaan ng kidlat ay direktang naging abo. Hindi man lang sila nagkaroon ng oras para sumigaw. Ilang dugo lang ang tumulo mula sa lupa, na nagpapatunay na kakaunti ang tao doon. Lahat ng nakakita. Sa eksenang ito, maging ang mga disipulo ng Devil World o World of Cultivation, lahat ay sumipsip ng malamig na hangin. Kabanata 2086. Sa mundo ng paglilinang, hindi malaking bagay ang tamaan ng kidlat. Pagkatapos ng lahat, ang paglilinang ay labag sa kalooban ng langit. Sa makatuwid, hindi kakaiba ang parusahan ng langit. Noong nakaraan, lilito ang kidlat kapag tumaas ng malaking antas ang paglilinang ng isang tao. Ito ay susubok sa pagtatanim ng nagsasaka. Gayunpaman, ang kidlat ay hindi magiging masyadong malakas at hindi magdulot ng nakamamatay na banta sa magsasaka. Sa karamihan, ito ay makakasakit sa magsasaka. Kahit papaano sa cultivation world, bihirang marinig na may tinamaan ng kidlat. Sa karamihan, sila ay masasaktan at ang kanilang paglilinang ay mababawasan. Siyempre, sa mga alamat, kapag ang isang magsasaka sa mortal na mundo ay umabot sa tugatog ng paglilinang at kailangang sumailalim sa kapigatian upang umakyat, ang kidlat na makakaharap nila ay magiging napakalakas. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang malaking threshold para sa cultivator. Kapag nagtagumpay sila, babalik sila mula sa isang ordinaryong mortal tungo sa isang immortal. Ito ay isang husay na pagbabago. Sa makatuwid, ito ay normal na makatagpo ng isang malaking pagsubok. Gayunpaman, ang lahat ng mga magsasaka ay nakarinig lamang ng ganitong uri ng bagay. Hindi pa nila nakita ang sinuman na dumaranas ng kapigatian upang umakyat at maging isang immortal. Ito ay isang alamat. Sa makatuwid,
walang nakakita ng ganoon kalakas na kidlat. Gayunpaman, kahit na hindi nila nakita ang sinumang dumaranas ng kabigatian upang umakyat upang maging isang immortal ngayon, nakita nila ang malakas na kidlat. Isa lamang sa mga tama ng kidlat ay naging abo ang ilang tao. Wala pang nakakita ng ganito kalakas na pagtama ng kidlat. Gayunpaman, ang mga tinamaan ng kidlat ay hindi kailangang dumaan sa kabigatian upang umakyat sa immortalidad. Sila ay mga ordinaryong magsasaka lamang na may katamtamang lakas. Hindi dapat magkaroon ng ganoon kalakas na pagtama ng kidlat. Kaya naman, hindi nagtagal ay napagtanto ng karamihan na ang kidlat ay hindi nauugnay sa mismong mga magsasaka. Sa halip, ito ay nauugnay sa mahiwagang panlipunang bilog na iyon. Paano magiging ganito? Ilabas mo ako dali, panipi, gusto kong lumabas, gusto kong lumabas. Ang mga magsasaka sa bilog na iyon ay hindi mga idiot. Mabilis nilang naintindihan ang sitwasyon. Sila ay nakulong sa mahiwagang bilog na ito, at ang maitim na ulap sa itaas ng kanilang mga ulo ay tila walang balak na mawala. Sa halip, dumarami sila. Nakaramdam sila ng takot. Napatingin sila sa madilim na ulap sa kalangitan sa takot at sabik na makalabas. Gayunpaman, kahit anong sigaw nila, dahan-daang lumutang ang malaripol na bilog at hindi nagpakita ng anumang senyales ng pagkawala. Sa oras na ito, naunawaan din ng mga magsasaka sa labas ng bilog na ang bilog na ito ay hindi lumilitaw ng walang dahilan. Ang hitsura nito ay dapat na nauugnay sa mga disipulo ng Devil Realm. Nakita pa ng ilang tao na ang bilog na ito ay nabuo sa pamamagitan ng isang porma sayon. Matapos makita ang kapangyarihan ng kidlat, ang mga disipulo ng mundo ng paglilinang sa labas ng bilog ay mas natakot na pumasok sa bilog. Marami sa kanila ang kahit hindi namamalayan ay umatras ng ilang hakbang, hindi nang ahas na makipag-ugnayan sa bilog. Bilis, sabay nating salakayin ang bilog na ito at basagin ito. Sa oras na ito, iminungkahi ng ilang tao sa bilog na salakayin ang bilog dahil alam nila na imposibleng mawala ang bilog ng mag-isa. Kung gusto nilang umalis, maaari lamang nilang masira ang bilog. Nabuo ang bilog na ito dahil sa porma sayon, at ang bawat porma sayon ay may hangganan. Hanggat lumampas ang kanilang lakas sa pag-atake sa limitasyon ng formation, natural na masisira ang formation. Okay, sabay na tayong umatake. Ang panukala ng taong iyon ay mabilis na naaprubahan ng lahat sa bilog. Naunawaan din nila ang kalagayang nasa harapan nila. Ito lang ang paraan para makalabas sila. Pagkatapos nito, inatake ng lahat ang bilog. Lahat ng uri ng magic treasures ay kumikinang na may hindi mabilang na mga ilaw at mabangis na sumalakay sa bilog. Gayunpaman, kapag ang mga pag-atake ay nahulog sa bilog, gumawa lamang sila ng mga bilog ng ripples at hindi nagdulot ng anumang malaking pinsala. Kahit na ang mga tao sa bilog ay nalulumbay, hindi sila naglakas loob na pigilan ang kanilang mga pag-atake. Kahit na wala silang makitang epekto, maaari lamang nilang piliin na magpatuloy sa pag-atake. Sa oras na ito, si Huangfeng, ang mga tao ng Huaxia Sword Sect, at ang mga tao ng Tranquil Water Temple ay nakaakyat na sa bundok. Hindi nagtagal ay nakita nila ang sitwasyon sa bilog. Bahagyang sumimangot si Huangfeng at tumingin sa malaking bilog. Sa oras na ito, sigurado siya na ang delikadong pakiramdam na ngayon lang niya naramdaman ay nanggaling sa bilog na ito. Huangfeng, ano ito? Tanong ni Suyamo. Dapat ito ay isang porma sayon. Sinabi ni Huangfeng, gayunpaman, ang porma sayon na ito ay medyo malakas. Kahit hindi mo masira, nagtatakang tanong ni Exi Mengzhao. Pagkatapos ng lahat, sa kanilang mga puso, si Huangfeng ay halos hindi magagapi. Nadama nilang lahat na walang anumang bagay sa mundong ito ang maaaring gumugulo sa kanya. Hindi ko alam. Umiling si Huangfeng at sinabing, kailangan kong subukan ito bago ko malaman. Gayunpaman, ang pormasyong ito ay nagbibigay sa akin ng matinding pressure. Hindi nahiya si Huangfeng na aminin ito. Naramdaman niya ang dakilang kapangyarihan ng bilog. Sa oras na ito, sa madilim na ulap sa itaas ng bilog, isa pang kidlat ang tumama sa mga tao sa bilog. Biglang, ilang tao ang direktang naging abo. Kahit na ang kanilang mga buto ay hindi naiwan. Mabilis, mas mabilis. Ang mga tao sa bilog ay naghiyawan sa takot. Ginamit ng lahat sa bilog ang lahat ng kanilang lakas at patuloy na umaatake sa bilog. Gayunpaman, hindi pa rin ito nagtagumpay.
Ang mas ikinatakot nila ay halatang tumaas ang dalas ng pagtama ng kidlat sa kanila. Pagkatapos ng tama ng kidlat kanina, patuloy na tumatama ang kidlat sa loob ng bilog. Isa-isang ginawang abo ang mga alagad ng cultivation world. Dapat itong malaman na ang saklaw ng bilog na ito ay napakalaki. Mayroong hindi bababa sa ilang libong tao sa loob. Gayunpaman, kahit na ang mga pag-atake ng libu-libong mga tao ay hindi makalusot sa bilog. Bukod dito, ang bilang ng mga tao sa loob ay patuloy na bumababa. Noong una, napakabagal. Gayunpaman, habang tumataas ang dalas ng kidlat, tumaas din ang bilis ng mga tao sa loob. Mga kapwa dawist sa labas, bilasan mo at tulungan mo kaming masira ang bilog na ito. Bilasan mo at tumulong. Mamamatay tayong lahat. Pakiusap, mga kapwa magsasaka. Sa oras na ito, naunawaan ng mga disipulo ng mundo ng paglilinang sa bilog na hindi nila kayang lusutan ang depensa ng bilog sa kanilang lakas lamang. Sa makatuwid, maaari lamang silang humingi ng tulong sa mga disipulo ng mundo ng paglilinang sa mundo ng mga tao sa labas ng bilog. Sabay na tayo, sinabi ni Huang Feng sa mga disipulo ng Huaxia Sword Sect sa tabi niya. Ganoon din ang ginawa ng mga alagad ng ibang sekta. Hindi lang dahil ang mga tao sa bilog na iyon ay kapwa nila Daoist, ngunit higit sa lahat, hanggat nandoon pa ang bilog na iyon, hindi nila magagawang ibagsak ang Purple Flame Sect, at hindi nila ganap na masakop ang Devil Realm. Sa makatuwid, ang 10,000 o kahit na malapit sa 100,000 mga disipulo ng mundo ng paglilinang sa labas ng bilog ay nagsimula ring magpadala ng kanilang sariling mga kayamanan ng mahika, na patuloy na umaatake sa bilog. Gayunpaman, ang nakapanghihina ng loob ay na matapos ang kanilang mga pag-atake ay tumama sa bilog, hindi nila ito masira. Ang bilog ay parang magnet, hinihigop ang lahat ng kanilang mga pag-atake. Gayunpaman, may mga bilog ng ripples sa ibabaw ng bilog. Nako, hindi na tayo makakalaban. Sinisipsip ng bilog na ito ang mga atake natin. Biglang sumigaw ang isang alagad ng hindi kilalang sekta sa takot, lumalaki na. Takot na takot ang mga alagad ng cultivation world sa labas ng bilog kaya agad silang tumigil. Sumimangot din si Huang Feng at tumigil saglit. Ngayon lang, nang matamaan niya ang bilog gamit ang kanyang palad, may isang bahagi ng bilog na may ngipin, ngunit ang bahaging iyon ay mabilis na nakabawi, na nagpapakita ng mahusay na pagkalastiko. Matapos marinig ang sigaw ng disipulo, maingat na tiningnan ni Huang Feng ang bilog. Mas malaki talaga ito kaysa dati. May mga mangilan-ngilan pang ang mas malapit sa bilog kanina, pero bago pa sila makapag-react ay sinipsip na sila sa bilog. Sa oras na ito, ang lahat ay nasa kawalan. Gusto ng mga tao sa bilog na basagin ang bilog, ngunit dahil sa kanilang lakas, hindi nila ito magawa. At nang ang mga tao sa labas ng bilog ay umatake sa bilog, hindi lamang sila nakakatulong, ngunit pinalawak din nila ang bilog muli. Sa oras na ito, ang mga tao sa labas ng bilog ay walang lakas ng loob na gumawa ng anuman. Ano ang dapat nating gawin? Dapat bang sabay tayong pumasok at umatake? Sabi ng isa, hindi ako papasok. Isang disipulo ng isa pang sekta ang mabilis na nagsabi, sino ang makakagarantiya na pagkatapos nating lahat ay makapasok? Maaari tayong umatake ng sama-sama upang sirain ang bilog na ito. Ang mga salita ng alagad na ito ay nagpatahimik sa mga tao sa paligid niya. Sa katunayan, walang katiyakan na magagawa nilang masira ang bilog kung papasok silang lahat. Walang nakakaalam kung saan ang limitasyon ng pormasayon na ito. At kapag nakapasok na sila, kung hindi sila makakalabas sa bilog na ito, sila ay makulong tulad ng mga taong nasa loob ngayon, naghihintay na maging abo ng mga kidlat na iyon. Malinaw, walang sino man ang handang tumanggap ng ganoong resulta. Nang makita ng mga tao sa bilog na hindi kayang basagin ng mga tao sa labas ang bilog, naunawaan nilang lahat na kung gusto nilang basagin ang bilog, magagawa lamang nila ito mula sa loob. Kung umatake sila mula sa labas, wala itong epekto. Kaya naman, nakiusap sila sa mga tao sa labas na mabilis na pumasok at salakayin ang pormasyong ito kasama nila. Gayunpaman, dahil sa pag-aalala sa kanilang mga puso, ang mga tao sa labas ay hindi naglakas loob na pumasok ng madali. Kung hindi nila masira ang bilog, mamamatay din sila sa loob. Masyadong malaki ang banta na ito. Nang makita ng mga tao sa bilog na ayaw pumasok ng mga tao sa labas, nagsimula silang magmura. Nang banta ang kanilang buhay,
wala silang pakialam. Ang mga tao sa labas ang tanging tagapagligtas nila ngayon. Dahil dito, ayaw tumulong ng mga taong ito. Kakaiba kung hindi magagalit ang mga tao sa loob. Kabanata 2087. Kaya lang, bago pa makakilos ang mga disipulo ng Devil Realm, nagsimula na namang lumaban ang mga cultivator ng Human Realm. Sa pagkakataong ito, tila naisip ng magkabilang panig na sila ay tama, higit sa lahat dahil sa kanilang sariling kaligtasan. Sa loob ng ganoong kaikling panahon, hindi bababa sa ilang daang cultivator ng Human Realm ang namatay, at ang bilang ng mga namamatay ay dumarami pa rin. Higit pa rito, ang rate ng pagtaas ay pabilis ng pabilis. Paanong hindi matatakot ang mga magsasaka ng Human Realm? Itong Celestial Slaying Array ay talagang makapangyarihan. Hindi na mukhang kinakabahan si Adelo na nagtatago sa likod ng Celestial Slaying Array, sa halip mukhang relaxed siya. Bagamat nakita niya ang pagpapakilala ng Celestial Slaying Array, sa nalalabing scroll at alam niya ang tungkol sa kapangyarihan nito, hindi niya ito nakita ng sarili niyang mga mata. Kaya naman, hindi siya naniwala, lalo na nang ang mga epekto ng Celestial Slaying Array, ay inilarawan sa nalalabing balumbon. Masyado silang makapangyarihan, at hindi nang ahas na paniwalaan ito ni Adelo. Sa makatuwid, kahit na naset up niya ang Celestial Bane Array dati, hindi pa rin sigurado si Adelo tungkol sa mga epekto nito. Gayunpaman, sa oras na iyon, wala silang mas mahusay na pagpipilian. Kung sila ay lalaban ng direkta, magkakaroon sila ng pag-asa kung wala si Huang Feng. Gayunpaman, kasama si Huang Feng, imposibleng manalo kung sila ay lalaban ng direkta. Kaya naman, Adelo at ang mga tao ng Devil Realm ay maaari lamang ilagay ang kanilang pag-asa sa Celestial Slaying Array, na hindi nila alam ang mga epekto nito. Para dito, nagbayad pa sila ng malaking halaga. Maraming eksperto ng Purple Flame Sect ang direktang namatay. Gayunpaman, pagkatapos makita ni Adelo ang mga epekto ng Celestial Slaying Array, naramdaman niyang sulit ang lahat. Bagamat ilang tao ang isinakripisyo, ang kapangyarihan ng Celestial Slaying Array ay higit na makapangyarihan kaysa sa naisip niya. Matagumpay nitong napatay ang maraming disipulo ng Human Realm of Cultivation. Bukod dito, hanggat ang Porma Sion ay nasa lugar pa rin, ang Purple Flame Sect ay magiging ligtas. Ang mga cultivator ng mortal na mundo ay hindi magagawang salakayin sila. Kasabay nito, ang mga cultivator ng mortal na mundo ay hindi maaaring manatili dito magpakailanman. Dahil man sa mga supply o sa sarili nilang problema, hindi sila makakatagal dito. Sa makatuwid, hanggat maaari nilang maantala ang mga magsasaka ng Human Realm, mananalo ang kanilang panig. At hanggat maaari nilang makuha ang huling tagumpay, kung gayon ang lahat ng nakaraang pagsisikap ay magiging sulit. Sa oras na iyon, ang kanilang Purple Flame Sect ay matatag na uupo sa posisyon ng numero 1 sekta sa Devil Realm. Sa oras na iyon, magiging napakadali para sa kanila na palawakin at mag-recruit ng mga disipulo. Tiwala rin si Adelo na mapapaunlad niya ang kanyang sekta sa maikling panahon. Kapag dumating ang oras na iyon, hindi lamang sila dapat mag-alala tungkol sa mga pag-atake ng mga magsasaka sa Human Realm, maaari pa niyang pangunahan ang mga tao mula sa Devil Realm na salakayin ng Human Realm. Kapag nasakop na talaga nila ang Human Realm, siya ang magiging bayani ng buong Devil Realm at papurihan ng mga tao sa mga susunod na henerasyon. Sa pag-iisip nito, nakaramdam ng excitement si Adelo. Ang ideyang kanina ay hindi maabot ay tila malapit na sa kanya ngayon. Sa sandaling ito, ang iba pang mga disipulo ng Devil Realm ay nasa sabik din. Sa orihinal, napilitan silang umatras sa Purple Flame Sect dahil pinilit silang gawin ito ng mga cultivator ng Human Realm. Kung maaari, hindi nila gustong magkaroon ng mapagpasyang labanan sa mga cultivator ng Human Realm dito. Ito ay dahil alam nila na ang kanilang kalamangan ay ang paggamit ng kapaligiran dito. Kapag sila ay limitado sa isang lugar para sa isang mapagpasyang labanan, pagkatapos ay ang kanilang pinakamalaking kalamangan ay mawawala. Ang higit na nagparamdam sa kanila ng kawalan ng pag-asa ay na si Huang Feng, ang taong ganap na nakatalo sa kanila 3 taon na ang nakakaraan at naging sanhi ng kanilang paglalakbay sa Human Realm, ay muling nagpakita sa kanilang harapan. Hindi pa rin siya mapipigilan gaya ng 3 taon na ang nakakaraan. Wala sa mga eksperto mula sa Devil Realm ang katapat niya.
Sa pagharap kay Huang Feng, nakaramdam sila ng matinding kawalan ng pag-asa. Wala man lang silang balak na lumaban. Gayunpaman, tulad ng sila ay nasa kawalan ng pag-asa, ang Purple Flame Sect na kinaroroonan ni Adelo ay nagmungkahi ng solusyon. Iyon ay upang mag-set up ng isang pormasayon upang harangan ang mga magsasaka ng human realm, lalo na si Huang Feng. Gayunpaman, kahit na ang mga tao mula sa Purple Flame Sect ay hindi alam ang mga epekto ng pagbuo na ito. Sa makatuwid, ang lahat ng mga disipulo ng Devil Realm ay hindi mapalagay. Hindi nila alam kung magiging epektibo ang pormasayon na ito o hindi. Magagawa ba nitong harangan ang mga magsasaka ng human realm? Ngayon, makakapagpahinga na sila sa wakas. Iyon ay, ang pormasyong ito ay talagang makapangyarihan. Ang mga cultivator ng human realm ay talagang hinarangan nito. Sa katunayan, marami sa kanila ang napatay sa pormasayon na ito, at ang bilang ng mga namamatay ay dumarami pa rin. Dapat malaman na kahit na ang Devil World ay nanalo sa pakikipaglaban sa sect leader ng Jidaod Sect at naging sanhi ng maraming sekta sa World of Cultivation na dumanas ng matinding pagkalugi, ang kabuuang bilang ng mga nasawi ay libo-libo lamang. Relatibong pagsasalita, ito ay talagang isang malaking bilang. Gayunpaman, mayroon ng daan-daang mga disipulo ng human realm na napatay. Kasabay nito, mayroong libo-libong tao na nakulong sa loob. Kung walang aksidente, ang libo-libong tao na ito ay papatayin ng Immortal Slaying Formation, tulad ng mga napatay noon. Sa harap ng ganoong resulta, natural na nasisiyahan ng mga disipulo ng Devil Realm. Nakahinga rin sila ng kalahati. Ang dahilan kung bakit sila na-relieve ng kalahati ay dahil mayroon pa ring nangungunang eksperto sa human realm, at iyon ay si Huang Feng. Walang nakakaalam kung ano ang magiging epekto ng formation na ito kay Huang Feng. Hindi rin nila alam kung magagawa ni Huang Feng na sirain ang pormasayon na ito. Pagkatapos ng lahat, mula nang mamatay si Arvad, walang makakasubok sa lakas ni Huang Feng. Si Adelo ay may katulad na iniisip. Ngayon, alam na niya na itong Immortal Slaying Formation ay talagang napakalakas laban sa mga disipulo ng human realm. Gayunpaman, hindi niya alam kung gaano ito magiging epektibo laban kay Huang Feng. Gayunpaman, ang pagbuo na ito ay nakuha mula sa isang nalalabi na scroll. Dahil doon, maaari lamang nilang i-activate ang formation. Kung paano kokontrolan ang formation, wala silang ideya. Ang bahaging kumokontrol sa pagbuo ay nawala na. Sa makatuwid, kung hindi magkusa si Huang Feng na pumasok sa formation, walang magagawa ang Devil Realm. Gayunpaman, magiging hanggal kaya si Huang Feng na magkusa na pumasok sa pormasyong ito. Hindi alam ni Adelo, at hindi rin alam ng ibang mga disipulo ng Devil Realm. Maghintay kayong lahat dito. Papasok ako at titingnan. Si Huang Feng, na nasa labas ng formation, ay tumingin sa malaking bilog at sinabi sa mga tao sa tabi niya. Kabanata 2088, Huang Feng, huwag. Master, hindi mo kaya. Master Huang, hindi ka maaaring maging impulsive. Nang matapos magsalita si Huang Feng at papasok na sana para tingnan, mabilis siyang pinigilan ng mga tao sa paligid niya, kasama sina Suyamo, Li Yunfei, Ming Yaoyer, at ang iba pa. Bagamat hindi sila pumasok sa pormasayon, alam nila kung gaano ito kalakas sa pamamagitan lamang ng pagtingin dito mula sa labas. Napakaraming tao sa loob ang hindi makabasag ng pormasayon. Kasabay nito, napakalakas din ng kidlat sa loob. Gaano man kataas ang cultivation ng isang tao, walang makakaligtas matapos tamaan ng kidlat. Malakas ang lakas ni Huang Feng, ngunit walang nakatitiyak kung kakayanin ni Huang Feng ang kidlat dahil masyadong malakas ang momentum ng kidlat. Kapag hindi na ito makayanan ni Huang Feng, si Huang Feng ay magiging katulad ng mga taong nasa loob. Kahit na ang kanyang mga buto ay hindi may iwan, at siya ay magiging abo. Sa makatuwid, bilang pinakamalapit na tao kay Huang Feng, natural na ayaw nilang pumasok si Huang Feng at makipagsapalaran, kahit libu-libong tao sa loob ang namatay sa loob. Gayunpaman, hanggat nandoon pa si Huang Feng, naniniwala sila na magkakaroon si Huang Feng ng paraan para sirain ang pormasayon na ito, o maiwasan ang pormasayon na ito, at pagkatapos ay haharapin ang mga tao ng Devil World. Sa sandaling ma-accident si Huang Feng, ang mga kahihinatnan ay hindi maiisip. Naniniwala ang lahat na sa pagkakataong iyon, ang Devil World ay tiyak na maglulunsad ng malawakang pag-atake,
at ang cultivation world ng mundo ng tao ay tiyak na matatalo. Sa makatuwid, ayaw nilang makakita ng anumang aksidenteng mangyari kay Huang Feng. Nadama din nila na hindi na kailangang makipagsapalaran si Huang Feng. Master Huang, ikaw ang pinuno sa pagkakataong ito, at isa ring numero 1 tao sa ating mundo ng paglilinang. Ngayon, libu-libong kapwa magsasaka ang nakulong sa loob at nasa napipintong panganib. Tatayo ka na lang ba dito at manunood? Bago pa makapagsalita si Huang Feng, dumating ang mga tao mula sa ibang mga sekta. Ang unang nagpahirap kay Huang Feng ay ang elder ng Heavenly Profound Sect. Ang elder na ito ay tila nag-aalala tungkol sa mga cultivator ng iba pang mga sekta sa formation, ngunit sa katunayan, gusto lang niyang hikayatin si Huang Feng na pumasok. Walang mga disipulo ng Heavenly Profound Sect sa loob, kaya wala siyang pakialam sa buhay at kamatayan ng mga taong iyon. Tama, Master Huang. Lahat ay naniniwala sa iyo, kaya pinili ka nilang sundan sa Devil World. Ngayon, napakaraming tao ang nakulong sa formation, hindi ka pwedeng tumabi at manood, tama. Sabi ng matanda sa ibang sekta, medyo madilim ang tono niya, at may bahid pa ng mali siya. Nang marinig ang boses ng taong ito, bahagyang nanliit ang mga mata ni Huang Feng. May impresyon siya sa taong ito. Isa siyang elder sa isa sa 4 na sekta na pinatay niya noon. Noong panahong iyon, noong pinatay niya ang pinuno ng sekta ng kabilang sekta, tila galit na galit ang kabilang partido. Gayunpaman, wala siyang ginawang labis, kaya walang ginawa si Huang Feng sa kanya. Master Huang, ngayon na ang oras para sa iyo, ang numero 1 tao sa mundo ng paglilinang, na kumilos. Kung hindi ka kikilos, ang mga taong nasa loob ay mamamatay lahat. Sabi ng matanda ng isa pang sekta, medyo unfriendly din ang tono niya. Ang ibig niyang sabihin ay kung hindi kikilos si Huang Feng, ang pagkamatay ng mga taong iyon sa loob ay dulot ng Huang Feng. At ang matanda na ito ay kapareho ng katayuan ng naunang matanda. Kaya lang hindi sila galing sa iisang sekta. Naiintindihan din ni Huang Feng. Bagamat napatay na niya ang mga pinuno ng sekta ng 4 na sekta noon, na humadlang sa mga sekta na iyon at nagbigay ng babala sa ibang mga sekta, hindi lahat ng nasa 4 na sekta na ito ay naniniwala sa kanya. Malinaw, ang ilang mga tao ay may magandang relasyon sa mga patay na pinuno ng sekta, at ngayon, ginagamit ng kabilang partido ang pagkakataong ito para gumawa ng gulo. Master Huang, nakikiusap ako sa iyo, mangyaring iligtas ang mga alagad ng ating sekta. Sect Master Huang, marami sa mga tao ng sekta namin ang nakulong sa loob. Ikaw lang ang makakapagligtas sa kanila ngayon. Please help us. Sa oras na ito, ang ilang mga disipulo ng ibang mga sekta ay umiyak din kay Huang Feng. Wala naman silang masamang intensyon. Gusto lang nilang iligtas ni Huang Feng ang mga disipulo ng kanilang sekta. Pagkatapos ng lahat, sa kanilang mga puso, si Huang Feng talaga ang numero 1 tao sa mundo ng paglilinang. Sa panahong ito ng kawalan ng pag-asa, tanging si Huang Feng lamang ang makapagliligtas sa kanilang mga nakulong na kapwa at disipulo. Siyempre, ang dahilan kung bakit ang mga taong ito ay pumunta kay Huang Feng sa oras na ito ay, maliban sa ilan na gustong sumama, ang iba ay naudyukan ng mga tao ng Chanshuan Sect at ilang iba pang mga sekta. Kung hindi sila magkakasabay na pumunta kay Huang Feng ng nagkataon. Kung gusto mong iligtas sila, pumunta ka at iligtas sila. Ngayon, sino ang hindi nakakaalam na napakadelikado ng bilog na iyon? Bakit kailangang magsapalaran ang aking Panginoon? Malungkot na sabi ni Li Yunfei. Tama, binalaan na ni Master Huang ang lahat na napakadelikado dito. Sa huli, lahat kayo ay gustong lumaban para sa kredito at wala kayong pakialam sa kahit ano. Ngayon kayo ay nakulong. Sino ang masisisi mo? Malakas din ang sigaw ni Senior Sister Kinger. Ang mga salita ni Kinger ay nagpahiya sa maraming tao. Sa katunayan, binalaan na ni Huang Feng ang lahat na mayroong mapanganib na aura dito. Gayunpaman, sa oras na iyon, walang nagseryoso. Iniisip pa nga ng ilan na si Huang Feng ay masyadong maingat. Ito na ang katapusan, anong panganib ang maaaring magkaroon? Sa huli, lumabas na tama si Huang Feng. Ang mga gustong lumaban para sa karagdagang kredito ay nakulong na ngayon sa loob at maaaring maging abo anumang oras. Master Huang, alam namin na nagkamali kami. Hindi ka namin dapat pinagdudahan at dapat nakinig sa iyo. Gayunpaman, hindi ngayon ang oras para magsisi.
Mas mabuting pilitin si Master Huang na tumulong sa pagliligtas sa mga tao ng aming sekta. Master Huang, nakikiusap kami sa iyo. Sa hinaharap, ang aming sekta ay tiyak na susunod sa iyong pamumuno. Hindi ka na namin muling pagdudahan. Kahit na ang mga tao ng ibang sekta ay talagang nagsisisi na hindi nila pinakinggan ang mga salita ni Huang Feng noon, hindi ngayon ang oras para magsisi. Ang bawat segundo ng pagkaantala ay isa pang segundo ng panganib para sa mga tao sa loob. Sa makatuwid, sabik silang umaasa na mailigtas ni Huang Feng ang kanilang mga tao sa lalong madaling panahon. Huwag ka nang magmakaawa, si Master Huang ay labis na nagmamalaki sa kanyang katawan. Hindi siya papasok at magsusumbong. Walang pakialam ang sinabi ng isang elder ng sekta na dati nang nanunuya kay Huang Feng. Tama. Si Master Huang ay may marangal na katayuan. Bakit niya gagawin ang malaking panganib para sa inyo? Kahit ako, hindi rin ako pupunta, sabi ng isa pang matanda. Naniniwala ka ba na hanggat maglakas loob ka pang magsabi ng isang salita, puputulan ko ang iyong mga dila? Tiningnan ni Huang Feng ang iilang tao na nagsasalita ng walang pakialam at walang pakialam na nagsabi. Sa sandaling bumagsak ang boses ni Huang Feng, ang mga taong iyon ay hindi agad ng ahas na magsalita muli. Bagamat may ekspresyon pa rin ng kawalang kasiyahan sa kanilang mga mukha, nakita nilang pinatay ni Huang Feng ang mga matatanda ng kanilang sekta gamit ang kanilang sariling mga mata. Sa makatuwid, kung sinabi ni Huang Feng na puputulan niya ang kanilang mga dila, tiyak na hindi ito kasinungalingan. Nang makitang masunurin sila, lumingon si Huang Feng para tingnan ang mga talagang humingi ng tulong sa kanya at sinabing, papasok ako at susubukan. Gayunpaman, nakita mo kung gaano kalakas ang pormasayo na ito, kaya hindi ko magagarantiya na magtatagumpay ito. Salamat, Master Huang. Salamat, Master Huang. Ang mga disipulo ng ibang mga sekta na talagang humingi ng tulong kay Huang Feng ay tuwang-tuwa nang mabalitaan nila na si Huang Feng ay talagang handang makipagsapalaran. Siyempre, alam nila kung gaano kalakas ang pormasayo na ito. Tutal kanina pa sila nanunood dito. Alam din nila ang panganib ng pagpasok sa pormasyong ito. Kung may nangyaring mali, sila ay magiging abo. Malinaw na alam din ni Huang Feng ang sitwasyong ito. Sa ganoong sitwasyon, pumayag pa rin si Huang Feng na pumasok. Sa oras na ito, walang katapusang pasasalamat lang ang naramdaman nila kay Huang Feng. Bahagyang nagulat ang ibang mga tao na dumating upang pisilin si Huang Feng, kabilang ang mga elder ng Chanshuan sect. Hindi nila inaasahan na talagang papayag si Huang Feng. Bagamat pumunta sila rito para pisilin si Huang Feng dahil gusto nilang pumasok si Huang Feng sa formation, wala silang gaanong tiwala na magtagumpay. Pagkatapos ng lahat, si Huang Feng ay hindi tanga. Nakita ng lahat kung gaano kalakas ang pormasayo na iyon. Kung sila iyon, hindi nila gagawin ang malaking panganib para sa ilang hindi kaugnay na mga tao. Sa makatuwid, talagang hindi nila akalain na papasok talaga si Huang Feng. Pumunta sila dito para sunduin si Huang Feng dahil gusto nilang mawala sa mukha si Huang Feng. Kung talagang hindi papasok si Huang Feng, sa oras na iyon, kahit na manalo ang krusada na ito laban sa Devil Domain, ang ilang mga tao mula sa ibang mga sekta ay magkakaroon ng buhol sa kanilang mga puso. Bagamat alam ng lahat na dapat pumasok si Huang Feng kahit na hindi siya pumasok, ngunit kapag may kinalaman ito sa kanilang sariling mga interes at sa buhay at kamatayan ng iba pang mga disipulo sa sekta, ang mga disipulong iyon ay hindi magiging masyadong bukas ang isipan. Sa makatuwid, alam nila na imposibleng makapasok si Huang Feng, ngunit dinala pa rin nila ang mga disipulo ng iba pang mga sekta upang hanapin si Huang Feng. Gayunpaman, hindi nila inaasahan na talagang papayag si Huang Feng na pumasok. Natural na nagulat sila, ngunit pagkatapos ng sorpresa, mabilis silang naging masaya. Malinaw, ang resulta na ito ay mas mahusay kaysa sa naisip nila dati. Hindi nila alam na kahit hindi sila dumating, si Huang Feng ay handa nang pumasok. Inisip na lang nila na pumayag si Huang Feng na pumasok dahil hindi niya matiis ang kanilang provocation. Sa katunayan, ayaw pumasok ni Huang Feng. Pagkatapos pumasok, ito ay magiging lubhang mapanganib. Malamang, alam din ni Huang Feng na talagang ayaw niyang pumasok. Gayunpaman, naipit siya hanggang sa puntong ito, wala siyang ibang pagpipilian. Matuwid si Sect Master Huang. Ang mga matatanda ng iba pang mga sekta ay mabilis na nambobola kay Huang Feng. Oo naman, si Sect Master Huang ay matapang at responsable.
Ikinahihiya namin ang aming kababaan. Malinaw, sinabi ito ng mga taong ito dahil gusto nilang kumpirmahin pa ang bagay na ito. Ayaw nilang bigyan ng pagkakataon si Huang Feng na bumalik sa kanyang mga sinabi. Maliban na lang kung wala nang pakialam si Huang Feng sa kanyang mukha, magiging napakahirap para sa kanya na tunay na pamunuan ng buong mundo ng cultivation sa hinaharap. Tiningnan lang sila ni Huang Feng at hindi nagsalita. Napakalinaw ni Huang Feng tungkol sa mga iniisip ng mga taong ito, ngunit wala siyang pakialam. Kabanata 2089, Guro, ikaw. Tumingin si Li Yunfei kay Huang Feng na may bahagyang pag-aalala. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Gusto niyang pigilan si Huang Feng, ngunit pumayag na si Huang Feng sa harap ng napakaraming tao. Kung babalikan niya ang kanyang salita, isa itong sampal sa sarili niyang mukha. Malamang na hindi papayag si Huang Feng na gawin iyon, ngunit kung hahayaan niya si Huang Feng, ito ay masyadong mapanganib. Ayos lang. Ikanaway ni Huang Feng ang kanyang kamay, pagkatapos ay bumulong kay Li Yunfei, pagkatapos kung pumasok, kailangan mong mag-ingat sa mga taong ito, okay. Nang sabihin ito ni Huang Feng kay Li Yunfei, ginamit niya ang 1,000-mile sound transmission skill. Bagamat napakalapit ng dalawa, para hindi marinig ng mga katabi niya, halatang napaka-praktikal ng kasanayang ito. Tumingin si Li Yunfei sa mga tao ng Tianzuan sect at ilang iba pang sekta na pumipiga kay Huang Feng, tumango kay Huang Feng at nagsabi, naiintindihan ko, Master. Li Yunfei ay natural na walang 1,000-mile sound transmission skill. Narinig din ng mga tao sa paligid niya ang kanyang mga salita, ngunit walang paraan upang makakuha ng anumang bagay mula sa kanyang mga salita. Malinaw, malamang na may sinabi si Huang Feng kay Li Yunfei, ngunit nakikita lang nila ang mga labi ni Huang Feng na gumagalaw ng bahagya, ngunit ganap nilang hindi alam ang nilalaman ng mga salita. Siyempre, kahit na curious sila sa nilalaman ng mga salita ni Huang Feng, imposibleng tanungin si Huang Feng. Ang dahilan kung bakit ginamit ni Huang Feng ang 1,000-mile sound transmission skill sa harap nila ay malinaw na dahil ayaw niyang may malaman sila. Huang Feng, kailangan mong mag-ingat. Sinabi rin ni Suyamo at ng iba pa kay Huang Feng na may pag-aalala. Gayunpaman, kumpara sa pag-aalala ni Li Yunfei kay Huang Feng, si Suyamo at iba pa ay may higit na tiwala kay Huang Feng. Kasabay nito, alam din nila na kahit na talagang ma-accident si Huang Feng sa formation na iyon, hindi ito magiging totoong aksidente. Matapos malaman ito, natural na nabawasan ang kanilang pag-aalala tungkol kay Huang Feng. Oo, tumango si Huang Feng. Pagkatapos noon, ginamit din niya ang 1,000-mile voice transmission na kakayahan para sabihin kay Suyamo at sa iba pa na mag-ingat sa mga taong iyon pagkatapos niyang umalis. Si Meng Youer ay pinaalalahanan din ni Huang Feng. Ang Calm Water Temple ay palaging malapit sa Heavenly Profound Sect. Gayunpaman, dahil kay Huang Feng, ang Calm Water Temple ay napakalapit sa Sword Sect ng Huaxia. Sa makatuwid, natakot si Huang Feng na may ilang bagay na magdawat sa mga tao ng Calm Water Temple. Sa katunayan, si Huang Feng ay palaging nag-iingat sa mga tao mula sa Heavenly Profound Sect. Ngayon, ang mga aksyon ng mga taong ito ay lalong naghinala sa kanila ni Huang Feng. Gayunpaman, hindi maaaring baliwalain ni Huang Feng ang mga tao sa formation. Sa makatuwid, kahit na pinaghihinalaan niya na ang mga tao mula sa Heavenly Profound Sect ay hindi maganda, kailangan niyang pumasok. Ito ay hindi dahil sa hindi niya kayang panindigan ang provokasyon ng mga tao mula sa Heavenly Profound Sect, ngunit dahil siya ang pinuno sa pagkakataong ito. Hindi niya talaga kayang panuurin ang mga taong iyon na nasa panganib at walang ginagawa. Mag-ingat ka, sabi din ni Meng Youer kay Huang Feng na may pag-aalala, sabi mo. Mag-iingat ako, okay, tumango si Huang Feng. Pagkatapos nito, tumingin si Huang Feng sa mga tao mula sa iba pang mga sekta sa paligid niya. Gayunpaman, sa pag-angat ng kanyang mga paa, ang kanyang buong katawan ay lumipad sa himpapawid, at ang direksyon na kanyang nilipad patungo ay ang lokasyon ng bilog. Tingnan mo, nandito na si Sect Leader Huang. Sa gilid na ito, napansin na ng mga tao sa bilog si Huang Feng sa sandaling lumipad siya. Agad silang napasigaw sa gulat. Walang ibang paraan. Sino ang humiling kay Huang Feng na kilalanin bilang numero 1 eksperto sa mundo ng paglilinang? Nang ang mga taong natrap sa bilog ay nawalan ng pag-asa, ang unang taong naisip nila ay si Huang Feng.
Sa kanilang opinyon, kung mayroong sinumang makakapagligtas sa kanila, dapat ay si Huang Feng iyon. Sa makatuwid, ang mga taong iyon ay inaabangan ng pagpapakita ni Huang Feng. Gayunpaman, nahihiya silang humingi ng tulong kay Huang Feng. Kailangang malaman ng isa na bago sila umakyat sa bundok, paulit-ulit silang binalaan ni Huang Feng na may panganib sa bundok at kailangan nilang mag-ingat. Sa huli, hindi nila ito sineryoso at nagmamadaling umakyat ng nakayuko. Sa huli, kumantong ito sa kasalukuyang sitwasyon kung saan ang lahat ay nakulong sa pormasyong ito. Dati, iniisip nilang lahat na si Huang Feng ay masyadong maingat. Ang ilang mga tao ay minamalas pa ang labis na pag-iingat ni Huang Feng. Sa huli, lumabas na tama si Huang Feng. Ang mga gustong kumuha ng kredito mula kay Huang Feng ay nakulong na ngayon sa pormasyong ito. Walang paraan para makalabas. Sa makatuwid, ang mga taong ito ay nagsisi na hindi nakinig kay Huang Feng noon. Ngayon, inani nila ang kanilang itinanam. Gayunpaman, nahihiya silang humingi ng tulong kay Huang Feng dahil hindi muna nila pinakinggan ang paalala ni Huang Feng. Bukod dito, sa kanilang opinyon, kahit na humingi sila ng tulong kay Huang Feng, maaaring hindi sila tulungan ni Huang Feng. Una, ang porma sayon na ito ay talagang lubhang mapanganib. Pangalawa, ang pangit nilang tingnan noon. Gusto nilang lahat na kunin ang kredito mula kay Huang Feng. Imposibleng hindi ito makita ni Huang Feng. Ngayon, dahil sa kanilang kasakiman, nangyari ang ganoong sitwasyon. Kung sila ang nasa posisyon ni Huang Feng, hindi rin sila makakatulong. Sa makatuwid, maiisip lamang nila sa kanilang mga puso na mabuti kung makakatulong si Huang Feng, ngunit hindi sila nang ahas na sabihin ito ng malakas. Nang tumanggi ang mga taong nasa labas na pumasok upang iligtas sila, naglakas loob lamang silang pag-alitan ang mga taong iyon, ngunit hindi si Huang Feng. Ito ay dahil pinaalalahanan sila ni Huang Feng noon. Wala silang dahilan para pag-alitan si Huang Feng. Ngayon, nang makitang si Huang Feng ay talagang humarap upang iligtas sila, mayroon lamang silang pasasalamat at pananabik sa kanilang mga puso. Lalo nilang hinangaan si Huang Feng dahil kung sila iyon, hindi nila ito magagawa. Kasabay nito, napansin din ng ibang tao sa labas ng formation ang mga kilos ni Huang Feng. Maging ang mga disipulo ng ibang mga sekta sa mundo ng mga tao o ang mga disipulo ng Devil World sa kabilang panig ng formation, lahat sila ay binibigyang pansin ng mga aksyon ni Huang Feng sa oras na ito. Si Huang Feng, ang kinikilalang numero unong eksperto sa mundo ng mga tao at sa Devil World, sa wakas ay nagsimulang gumawa ng hakbang upang sirain ang pormasyong ito. Ang mga disipulo ng mundo ng mga tao at ang Devil World ay nakatingin din kay Huang Feng na may kaba. Ang pagkakaiba ay ang mga disipulo ng mundo ng mga tao ay kinakabahan ngunit mayroon ding ilang mga inaasahan. Inaasahan nila na masisira ni Huang Feng ang porma sayon na ito. Sa oras na iyon, walang magiging hadlang sa pagitan ng mundo ng tao at ng Diablo World. Maaari nilang ganap na masakop ang Devil World sa isang iglap. Ang mga disipulo ng Devil World ay kinabahan at natakot sa parehong oras. Pagkatapos ng lahat, napatunayan ni Huang Feng 3 taon na ang nakakaraan na siya ay isang nangungunang eksperto. Siya ay isang walang talo na dalubhasa sa Devil World. Sa makatuwid, kahit na ang Zhu Xian formation na ito ay napakalakas, mahirap sabihin kung maaari nitong bitag si Huang Feng. Sa sandaling sinira ni Huang Feng ang porma sayon na ito, kung gayon ang mga tao ng Devil World ay wala nang maaasahan. Sa oras na iyon, maaari lamang silang lumaban ng direkta. Maraming mga disipulo ng Devil World ang walang tiwala sa pakikipaglaban kay Huang Feng at sa mga tao sa mundo ng mga tao. Sa makatuwid, natakot sila na talagang masira ni Huang Feng ang porma sayon na ito. Sa ilalim ng tingin ng lahat sa magkabilang panig, si Huang Feng ay bumulusok sa bilog na nabuo ng Zhu Xian na porma sayon ng walang kaunting pagtutol. Sect Leader Huang, you're finally here. Gusto kong humingi ng tawad sa iyo. Nagkasala ako sa iyo noon. Oo, gusto ko ring humingi ng tawad. Dati, dahil nakinig kami sa paalala ni Sect Leader Huang na naging sanhi ng kasalukuyang sitwasyon. Sect Leader Huang, mabuti pang pumasok ka. Sa sandaling pumasok si Huang Feng sa bilog, pinalibutan siya ng mga tao sa loob at sinabi kay Huang Feng. Ang kanilang tono ay higit na magalang kaysa dati. Tumango si Huang Feng at sinabi, subukan ko muna. Nang marinig ng mga taong iyon ang mga salita ni Huang Feng, agad silang umatras.
Si Huang Feng ay nakatayo sa harap ng parang ripple na bilog. Una, hinawakan niya ito ng kanyang kamay. Oo naman, walang paraan para maabot. Pagkatapos noon, bahagyang kumalma si Huang Feng. Sa titig ng lahat sa magkabilang gilid, bigla niyang sinuntok ang malaripol na bilog. Mabangis na umalangaw ang malaripol na bilog. Mas marahas itong umungol kaysa kanina. Gayunpaman, kahit na ang bilog ay marahas na gumalaw, hindi pa rin ito nasira. Nang makita ang eksenang ito, iba't ibang tao ang naramdaman sa eksena. Ang mga nakulong sa bilog, pati na rin ang ilang mga disipulo ng mundo ng paglilinang ng tao mula sa ibang mga sekta, ay nakaramdam ng pagkabigo at kahit na desperado. Kahit na si Huang Feng ay hindi masira ang bilog na ito, kung gayon sino pa ang makakagawa. Sa sandaling ito, ang mga disipulo ng Devil World ay nakahinga ng maluwag. Sa sandaling ito, sa wakas ay nakahinga na sila ng maluwag. Kung kahit si Huang Feng ay hindi masira ang porma sayon na ito, kung gayon walang sinuman sa mundo ng paglilinang ng tao ang magagawa. Pagkatapos, ang Devil World sa wakas ay nagkaroon ng pagkakataon na ibalik ang mga talahan na yan. Si Adelo, ang pinuno ng Purple Flame Sect, ay tumingin kay Huang Feng ng may pananabik. Talagang hindi niya inaasahan na ang pormasyong ito ay talagang mabitag si Huang Feng. Ang pangalang, Zhu Xian, na ito ay talagang karapat-dapat. Tulad ng para sa mga tao mula sa Heavenly Zuan Sect at sa iba pang mga sekta na dating nang aapi kay Huang Feng, sa sandaling ito, kakaiba silang tumingin sa isa't isa. Sa kanilang mga mata, talagang may kislap na pananabik. Dahil sa mga matatanda ng mga sektang ito, ang mga disipulo ng mga sektang ito ay hindi nagmamadali sa harapan noon. Sa makatuwid, ang kanilang mga pagkatalo ay hindi malaki, at hindi maraming tao ang sumugod sa porma sayon. Sa makatuwid, hindi sila nabigo na hindi masira ni Huang Feng ang porma sayon na ito. Sa kabaligtaran, sa sandaling ito, hindi sila nabigo, ngunit nasa sabik. Ito ay dahil hindi sila kakampi ni Huang Feng. Sila ay may ilang mga salungatan sa Huaxia Sword Sect, kung saan nagmula si Huang Feng. Ang pundasyon ng pagkakaroon ng Huaxia Sword Sect ay si Huang Feng. Kapag may nangyari kay Huang Feng, hindi magiging napakahirap na wasakin ang Huaxia Sword Sect. Ngayon, si Huang Feng ay nakulong din sa porma sayon na iyon. Hindi rin niya kayang basagin ang porma sayon na ito. Sa sandaling ito, nakakita ng pagkakataon ng Heavenly Zuan Sect at ang iba pang mga sekta. Kabanata 2090, gagawin ba natin ngayon? Sabi ng isang elder ng Chanshuan Sect nang makita niyang nakulong si Huang Feng. Maghintay tayo at tingnan, sabi ng isa pang matanda. Nakulong na siya sa loob at hindi na makalabas. Ano pang hinihintay natin? Mukhang medyo balisa ang matanda kanina. Maghintay tayo at tingnan. Muling sinabi ng matanda noon, alam nating lahat ang lakas ni Huang Feng. Sino ang nakakaalam kung makakalabas siya o hindi? Hindi ba natin nakita lahat? Medyo malakas ang atake niya kanina. Nayanig ang tagiliran namin, pero sa huli, hindi pa rin niya ma-break ang bilog. Imposibleng lumabas siya. Walang sinabi ang ibang matatanda. Sa halip, patuloy silang nakatitig kay Huang Feng. Nakatutok ang kanilang mga mata. Sa sandaling ito, muling binato ni Huang Feng ang bilog. Umaalon pa rin ang bilog, ngunit hindi pa rin ito masira. Nang makita ang eksenang ito, ang mga tao mula sa Devil World at ang mga tao mula sa Chanshuan Sect ay lubos na naaliw. Ipaalam sa kanila na magagawa natin ito ngayon. Mabilis na napagkasunduan ng mga elder ng Chanshuan Sect. Pagkatapos noon, ang mga elder ng Chanshuan Sect at ang ilang elder mula sa mga sekta na dumating para aibuli si Huang Feng ay muling nagtipon. Pagkatapos ng kaunting diskusyon, bigla silang naglunsad ng pag-atake sa mga disipulo ng Huaxia Sword Sect sa paligid nila. Ang mga tao mula sa Chanshuan Sect at iba pang mga sekta ay malinaw na pinaplano ang pag-atake na ito sa loob ng mahabang panahon, kasama ang nakaraang pagtatangka na aibuli si Huang Feng. Pinlano nilang pasukin si Huang Feng at gamitin ang porma sayon na iyon para higpitan o patayin pa nga si Huang Feng. Ang mga tao mula sa Chanshuan Sect ay halatang hindi nasisiyahan sa pag-usbong ng Huaxia Sword Sect ni Huang Feng. Ayaw nilang mawala ang kanilang posisyon bilang numero unong kultibasyon na sekta sa mundo. Sa makatuwid, sa panahong ito, sila ay nagpaplano kung paano aalisin ang banta ng Huaxia Sword Sect. Noong una, inakala ng mga nakatataas ng Chanshuan Sect, kabilang ang sect leader Daho,
na si Huang Feng ay tiyak na aatakihin ng Devil World kasama ang mga tao ng Huoxia Sword Sect. Bukod dito, sila ay magdaranas ng matinding pagkalugi. Sa oras na iyon, sasamantalahin nila ang pagkakataong maglunsad ng palihim na pag-atake kay Huang Feng at patayin siya. Samantala, ang sect leader na si Dahou, na nasa labas, ay pangungunahan ang natitirang mga tao ng Chanshuan Sect upang salakayin ang kampo ng Huoxia Sword Sect. Sa ganitong paraan, sabay silang kumilos sa loob at labas para tuluyang maalis si Huang Feng at ang Huoxia Sword Sect. Malinaw, pagkatapos makita ang kanilang plano, alam nila na kung lalaban sila ni Huang Feng ng direkta, tiyak na hindi sila mapapantayan ni Huang Feng. Kaya naman, naghintay lang sila. Kapag si Huang Feng ay pinigilan ng mga tao ng Devil World, maglulunsad sila ng palihim na pag-atake mula sa gilid. Upang matiyak ang tagumpay ng operasyong ito, ang mga tao ng Chanshuan Sect ay lihim na nakipagsanib puwersa sa ilang iba pang mga sekta na dati nang inatake ni Huang Feng. Ang mga tao ng mga sektang ito ay hindi tumanggi sa imbitasyon ng Chanshuan Sect. Noong una, hindi masyadong maganda ang relasyon nila ni Huang Feng. Pagkatapos ng lahat, nagpadala sila ng mga especially iya upang makalusot sa Huoxia Sword Sect. Bagamat napatay na ni Huang Feng ang kanilang sect leader at hindi na sila tinugis, walang sino man ang makakagarantiya na hindi maaayos ni Huang Feng ang mga account pagkatapos na ang Huoxia Sword Sect ay naging numero 1 kultibasyon na sekta sa mundo. Sa makatuwid, sa kanilang mga puso, halatang ayaw nilang maabot ng Huoxia Sword Sect ang tuktok. Kasabay nito, bilang numero 1 kultibasyon na sekta sa mundo sa loob ng libu-libong taon, ang Chanshuan Sect ay mayroon pa ring matibay na pundasyon. Ngayong ang Chanshuan Sect ang nanguna, tiyak na hindi tatanggi ang mga tao sa mga sektang ito. Gayunpaman, ang mga taong ito ay malinaw na hindi inaasahan na pagkatapos makarating sa Devil World, si Huang Feng at ang mga tao ng Huoxia Sword Sect ay hindi naapektuhan ng kapaligiran dito. Hindi lamang ang kanilang lakas ang hindi naapektuhan, ngunit nagawa rin ni Huang Feng na matuklasan ng maaga ang mga disipulo ng Devil World sa bawat oras. Sa ganitong paraan, ang pangkat ng mundo ng paglilinang ay hindi nakatagpo ng kaunting kahirapan sa proseso ng pagsulong sa Devil World. Ito ay isang bagay na hindi inaasahan ng sinuman. Matapos matuklasan ang sitwasyong ito, ang mga taong ito ay nabalisa, ngunit wala silang anumang magagandang ideya. Hindi rin nila inaasahan na ang mga disipulo ng Devil World ay magiging ganito kaina sa pagkakataong ito. Gayunpaman, nang hilingin sa kanila na harapin si Huang Feng at ang Huoxia Sword Sect na mag-isa, wala silang lakas ng loob at lakas para gawin iyon. Gayunpaman, nagkaroon ng pagbabago sa huli. Ang mga tao ng Devil World ay talagang nag-ayos ng isang malaking regalo para sa mga tao ng World of Cultivation sa Purple Flame Sect. Ang pormasayo na ito, na hindi nila alam ang pangalan, ay talagang napakalakas. Matapos pumasok ang libu-libong tao ng mundo ng paglilinang, wala nang paraan para makalabas. Bukod dito, ang mga tao ay patuloy na namamatay. Nang makita nila ang napakalaking hanay na ito, ang mga tao mula sa Heavenly Profound Sect at ang iba pang mga sekta ay hindi nalulumbay o kinakabahan. Sa halip, natuwa sila. Oo, excited. Dahil nakaisip sila ng paraan para makitungo kay Huang Feng. Pagkatapos nito, ang mga elder ng Chanshuan Sect at ang iba pang mga sekta ay nagsama-sama upang hanapin si Huang Feng. Gumamit sila ng mga salita para pilitin si Huang Feng na makipagsapalaran na makapasok sa pormasayon. Nang sila ay masaya, si Huang Feng ay talagang na-provoke na pumasok sa formation. Pagkatapos noon, maaari lamang nilang ipagdasal sa kanilang mga puso na ang hindi kilalang pormasayo na ito ay talagang makapangyarihan at maaaring matrap si Huang Feng o mapatay man lang siya. Sa pagkakataong ito, matagumpay na naman ang kanilang mga panalangin. Si Huang Feng ay talagang nakulong sa pormasayo na iyon. Bagamat hindi siya patay, hindi naman malaki ang impact. Ang pangunahing bagay ay ang Huang Feng ay nakulong dito, kaya ang Huoxia Sword Sect ay walang maasahan. Sa wakas ay makakagawa na sila ng hakbang sa Huoxia Sword Sect. Sa makatuwid, pagkatapos makumpirma na si Huang Feng ay talagang nakulong sa pormasayo na iyon, ang mga tao ng Chanshuan Sect at ang iba pang mga sekta sa wakas ay nawala ng pasensya at biglang naglunsad ng palihim na pag-atake sa mga tao ng Huoxia Sword Sect.
Gayunpaman, hindi nagtagumpay ang kanilang palihim na pag-atake dahil ang mga tao ng Huoxia Sword Sect ay nakabantay laban sa mga tao ng Chanchuan Sect at iba pang mga sekta sa ilalim ng lihim na tagubilin ni Li Yunfei. Sa makatuwid, sa sandaling ang mga tao ng Chanchuan Sect at ang iba pang mga sekta ay naglunsad ng palihim na pag-atake sa mga tao ng Huoxia Sword Sect, ang mga tao ng Huoxia Sword Sect ay agad na gumanti ng walang anumang pagkaantala. Ang iyong Chanchuan Sect ay talagang gumawa ng gayong palihim na pag-atake mula sa likuran. Nakikipag-usap si Li Yunfei sa isang elder ng Chanchuan Sect habang tinatanong ang kabilang partido. Puno ng galit ang mukha niya. Kahit na si Li Yunfei ay pinaghandaan para sa ganoong bagay nang siya ay paalalahanan ni Huang Feng, nang ito ay talagang nangyari at sila ay talagang inatake ng Chanchuan Sect, si Li Yunfei ay hindi maiwasang magalit. Bagamat walang magandang impresyon si Li Yunfei sa mga tao ng Chanchuan Sect noon, lahat sila ay puwersa ng mundo ng paglilinang. Sa kritikal na sandali na ito, nagkaisa silang salakayin ang Devil Realm. Ang anumang kawalang kasiyahan at alitan sa pagitan ng dalawang sekta ay maaaring maghintay hanggang matapos ang usaping ito.